Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2451 Borderlands. Si Su Qingzhou at ang iba pang mga babae ay matagal nang naiinip, ngunit si Ye Fan ay papunta na. Hindi maginhawa para sa kanila na magtanong kung ano ang nangyari, kaya kailangan nilang magtiis sa ring. Bagamat halos lahat ng bagay sa ring, ito ay masusuffocate pagkatapos ng mahabang panahon. Paglabas nila, lahat ay nagmamadaling huminga ng malalim sa ibang hangin. Sa wakas ay nagkaroon ng oras si Ye Fan para sabihin sa mga babae kung ano ang nakita at narinig ng ARC, pati na rin ang kasalukuyang sitwasyon. Matapos itong marinig ng mga babae, natural silang nabigla ng matagal, at mahirap kumalma. May isang ARC na nangangahulugan na maaaring mayroong pangalawa, pangatlo. Ang mga prehistoric na panahon ay nakataya na, at mayroon ding grupo ng mga magnanakaw, sa magulong walang laman para magsunog, pumatay at manakawan. Talagang isang kalamidad, sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Saglit na natigilan si Ye Fan, hindi niya akalain na may ganoong posibilidad. Oo, ito ay hindi pinapayagan na maging sa ibang mga lugar ng Great Wasteland, at iba pang mga arka ay dumating na. Ang hitsura ng arka ay direktang nauugnay sa pagkawasak ng sibilisasyon. Dahil kung ang isang sibilisasyon ay mabuo at malayo sa pagkawasak, mahihirapan ang arka na makahanap ng kapareha na handang sumakay dito. Sa halip, maaari silang ituring na mga tulisan at sama-samang nilalabanan ng mga kapangyarihan ng sibilisasyong ito. Sa makatuwid, ang pagkawasak ay sinamahan ng paglapit ng Arko. Naiwan mag-isa ang Arko, hayaan mo muna akong kontakan si L. Inilabas ni Ye Fan ang kanyang mobile phone, at sa wakas ay nakatulong ng malaki ang network na binuo ni Chu Yunyao ng maaga. Ye Fan, nakabalik na kayo sa wakas. Bakit ang tagal mong nawala, nag-aalala ako. Nakahinga ng maluwag si Ayer sa kabilang dulo ng telepono. Napabuntong hininga si Ye Fan, mahirap sabihin, Ayer, ano ang nangyayari kay Lao Xi? Hiniling mo sa akin na makipag-ugnayan sa iyo. May ayos ba si Lao Xi? Oo, sabi ni Ayer sa mahinang boses, huling beses kong pinuntahan si King Arthur kasama ang tagapayo. Kasama ko dito, si King Arthur ay hindi masyado. Gayunpaman, kung tutuusin, ang tagapayo ang nanguna sa bagay na ito, kaya kinakailangan siyang pumunta. Responsable. Sinabi sa akin ng strategist ng Privado na napagpasyahan niya na ang Magic Crystal Mine ay ninakawan sa pagkakataong ito, at hindi ito gawa ng City of Innocence. Una, ang City of Innocence ay hindi kailanman gumawa ng mga ganoong bagay, at pangalawa, ang sugo ng buwan na si Liu Qinghao ay mismong mga tao, huwag gumawa ng ganoong bagay. Sa makatuwid, iniisip ng strategist na ang bagay na ito ay maaaring pagpatay gamit ang isang kutsilyo, at may gustong gamitin siya bilang pain para akitin ka, ang Diyos ng Espada, sa lungsod ng kawalang kasalanan. King Arthur. Napapikit si Ye Fan. Hindi pa sure, tapos wala namang malinaw na ebidensya. Sinabi ng strategist na hindi magandang ilipat ng Odin Empire si King Arthur sa ngayon. Kung ang isang tao ay sadyang kinukwadro si Haring Arthur at pinapaypayan ng apoy, ito ay mahuhulog sa mga bisig ng iba. Tumanggo si Ye Fan, biyenan pa rin niya, ayaw niyang gumawa ng sobra. So, ano ang gagawin niya? Sabi ni Ayer, bagaman sinabi ng military advisor na pupunta siya sa City of Innocence, actually hindi ako pumasok. Isang buwan daw bago ka makabalik. Anyway, aabutin ng isang buwan. Ang pangunahing punto ay walang sinuman ang maaaring pumunta sa lungsod ng kawalang kasalanan upang siyasatin ang impormasyon, at hindi sila matutuklasan. Ngumisi si Ye Fan, itong matandang Xi, talagang isang tusong matandang loch. Pagkatapos magtanong tungkol sa lokasyon ni Xi Linyuan, hiniling ni Ye Fan si Chu Yunyao na sumali sa chat. Natural na alam ni na Chu Yunyao at Ayer ang tungkol kay Fang Arc kanina. Bilang karagdagan, ito ay tungkol sa mga lihim ng tribo ng Saishi, na maaari ring magbigay ng inspirasyon kay Chu Yunyao. Yunyao, dapat mag-ingat kayo ni Ayer sa susunod. Tutal, nasa Chaos Realm ang mga tao sa Arca. Kung sila ay dumating sa Odin Empire, ikaw ay lubhang mapanganib. Kailangan kong pumunta sa City of Innocence, kahit hindi para kay Lao Xi, kailangan kong makita kung ano ang nangyari sa orihinal na black hole. Nagmamadaling sinabi ni Chu Yunyao, gusto ko ring pumunta, isang kawili-wiling lugar, at mga black hole o iba pa, hindi mo ako naiintindihan. Si Ye Fan ay walang magawa, kung gusto mong pumunta, kailangan mong hintayin akong kumpirmahin ang kaligtasan. Ngayon hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa loob. Pero asawa, paano kung pumasok ka at hindi ka makalabas palagi? Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Nayen Rujao. Nang magkaroon ng ideya si Lan Yu, oo. Kuya Ye Fan, dalhin mo ito. Nakita ko ang batang babae na naglabas ng isang ginintoang maliit na goo worm, binibigkas ang magic formula, at nag-inject ng kakaibang kapangyarihan ng kaguluhan, ang maliit na goo worm ay lumipad sa tainga ni Ye Fan. Mabahong babae. Ano ang gagawin mo? Si Ye Fan ay nagdusa mula sa rhinoceros goo, at medyo nataranta. Ay, huwag kang matakot.
Paano ka masasaktan ng mga tao kung mahal ka nila? Humajijek si Shilanyu at sinabing, ito ang Chenli Hearing Sound Gu na pinino ko sa Holy Gu, at ang Holy Spirit Realm ay hindi kailanman may kikialam. Tinatrato mo lang ito bilang isang napakalayo na tool sa komunikasyon, at walang mga side effect. Walang internet sa City of Innocence. Nasa iyong tainga ang maliit na Gu-worm na ito, na nagpapahintulot sa akin na marinig ang ilang mga boses sa loob. Not for anything else, just for the sake of my sister's peace of mind. Xiaoyu, magaling. Ito ay mas maaasahan. Tinapik ni Ning Zimo ang mabangong balikat ni Lan Yu, at ang iba pang mga babae ay tumanggo bilang papuri. Oo. Napangiti ng mapait si Fan, ano kayang pakiramdam na may dala siyang surot? Sa totoo lang, kung hindi dahil masyadong kakaiba ang City of Innocence, mas gugustuhin niyang papasukin ang mga babae nang magkasama sa ring. Xiao Yaoyao, ingatan mo ang iyong sarili, kung malagay sa gulo si Ayer, huwag kang makipagsapalaran sa pagbabalik ko. Okay, sabi ng biyenan mo bakit ang dami, hindi tayo pwedeng mamatay. Hanapin mo si Murphy, naiinip na sabi ni Chu Yunyao. Ye Fan, pumunta ka sa City of Innocence, ingat ka sa lahat ng paraan, nakangiting sabi ni Ayer. Matapos ibinaba ni Ye Fan ang telepono na nakakahiya, dinala niya ang mga babae sa isang bulubundukin sa kanluran ng City of Innocence. Sa pasulong, walang may-ari, si Exi Lin Yuan ay nasa gilid, nagtatago saglit. Upang hindi mabunyag ang lihim na ito, siya rin ay walang awa at pinatay ang ilang mga Royal Knight na sumama sa kanya. To put it bluntly, lahat sila ay mga taong pinadala ni King Arthur para subaybayan. Matandang Exi, tama na, malapit na akong maging ganid. Nang matagpuan ni Ye Fan si Exi Lin Yuan, nainip ang matanda sa paggawa ng barbecue. Nakita ni Exi Lin Yuan na sa wakas ay nakabalik na si Ye Fan, kaya natural na hindi niya maiwasan ang ilang mga katanungan. Natigilan din si Exi Lin Yuan nang malaman niya ang tungkol sa Ark at ang orihinal na black hole. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumimangot si Exi Lin Yuan at sinabing, Boss, akala ko sa una, pagbalik mo, pumunta ka sa Golden Messenger at tanungin kung ginawa ito ng City of Innocence. Pero ngayon parang nagawa na. Hindi na kailangang hanapin ang gintong mensahero, dahil kahit anong mangyari, pupunta ka sa lungsod ng inosente. Oo, ngunit bago ako bumalik, hindi ka na makakabalik sa Odin Empire pansamantala, ito ay lubhang mapanganib, sabi ni Ye Fan. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, ayos lang ako, ang prinsesa lang at ang mga bata sa pamilya, hindi ito dapat maging komportable. Mas mabuti na ito kaysa nasa panganib. Ang pangunahing layunin ngayon ay imbestigahan ang pagiging posible ng pagtigil sa krisis na ito. Ang tanging paraan ay ang alisin ang mga humahadlang, at pagkatapos ay humanap ng paraan para makatakas, matigas na sabi ni Ye Fan. Tumanggo si Exi Lin Yuan, Boss, iyan ay nakasalalay lamang sa iyo, ang lungsod ng kawalang kasalanan, lahat kami ay hinihila ka pababa. Ngumiti si Ye Fan, kung gayon, gusto mo bang bumalik sa Divine Sword Sect? Hintayin mo ako dito, ha? Mali ba? Boss, huwag kang mag-alala, napakaligtas ng lugar na ito, halos isang buwan na akong nagtatago dito, at walang nakarating dito, sabi ni Exi Lin Yuan. Medyo maganda dito, maraming espiritual na enerhiya, nandito ako, Xiaoyu, Yao-ying, Lingshan, at kaunting ginto, tama na. Sabi ni Xiao Ziner sa sarili. Asawa, pagkatapos ng aking paglilinang ay pinahusay kamakailan, nakita ko ang ilang mas maunlad na mga porma sayon sa celestial na aklat. Siguro maaari ko itong itayo dito upang matulungan ang lahat na mapabuti ang kanilang paglilinang ng mabilis. Nagkataon na nandito rin si Weiwei. Sama-sama, maaari nating itayo ito dito. Isang magic formation para sa paglilinang at pagtatanggol. Makakaasa ka at pumunta sa City of Innocence, hihintayin ka namin dito, walang mangyayari, sabi ni Su Qingzhou. Tumingin si Ye Fan sa mga mata ni Su Qingzhou, at nalaman na determinado ang babae, at nakaramdam siya ng kagaanan. Sa pangkalahatan, ang ginagarantiya ni Su Qingzhou ay mas maaasahan kaysa kay Xiao Ziner. Pagkatapos magpaalam sa mga babae at kay Exi Lin Yuan, iniwan ni Ye Fan sina Xiao Jin at Xiao Ze. Dala ko lang ang dumplings para sa mga emergency at opisyal na pumasok sa Borderlands. Kabanata 2452 ang lungsod ng kawalang kasalanan. Ang lugar ng Borderlands ay kasing laki din ng isang lalawigan ng Odin Empire, ngunit ito ay isang maliit na piraso lamang. Gayunpaman, bilang sentro ng Great Desolate Continent, ito ay konektado sa sinaunang Moyuan sa Hilaga, Dongtian Blessed Land sa Timog, Wilderness at Great Expedition sa Silangan, at ang Odin Empire sa kanluran. Ang ganitong sensitibong posisyon ay nakatakdang tretuhin ng may pag-iingat ng alinmang partido. Gayunpaman, may malalaking lugar ng tiwangwang na Gobi, at ang klima ay malupit. Ito ay hindi angkop para sa pamumuhay, at walang mga espesyal na mapagkukunan para sa paglilinang. Kaakibat ng pagtitipon ng masasamang tao mula sa lahat ng panig, ito ay naitala mula pa noong sinaunang panahon, at ito ay ganap na kaguluhan. Inimbestigahan ni Ye Fan ang impormasyon tungkol sa City of Innocence,
ngunit ang impormasyon na maaari niyang talagang konsultahin ay nakakaawa. Kailan lumitaw ang City of Innocence, at saan nanggaling ang may-ari ng lungsod, lahat sila ay mga basag na salita, at walang eksaktong record. Malamang, ito ay may malaking kinalaman sa katotohanan na ito ay maaari lamang ipasok at hindi maaaring pasukin, at ang Seven Luminaries Messenger ay hindi naglalabas ng hangin. Napansin lang ni Ye Fan na tila sa panahon ni Emperor Xuanyuan, iyon ay, mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas, tila walang record ng lungsod ng kawalang kasalanan. Ang City of Innocence ay tila lumitaw lamang matapos ang dalawang emperador na sina Yan at Huang ay lumaban kay Chiyo. Siyempre, baka hindi lang nakita ni Ye Fan ang iba pang mga dokumento, pagkatapos ng lahat, ito ay masyadong mahaba. Sa pag-iisip ng impormasyon tungkol sa City of Innocence sa kanyang isipan, hindi namamalayang pumasok si Ye Fan sa hinterland ng Borderlands. Tuyong hangin, makulimlim na kalangitan. Sa daan, hindi banggitin ang mga halimaw, mga buhay na tao, kahit na mga halaman. Hindi katakataka na ang lahat ay kailangang dalhin sa loob. Walang bagay sa lugar na ito kung saan ang mga ibon ay hindi umiiwas. Bulong ni Ye Fan sa kanyang sarili, iniisip na kung ang mga monghe ay hindi malakas sa buhay, ang mga ordinaryong tao ay talagang hindi makakaligtas dito. Pagkatapos lumipad para sa isa pang distansya, sa wakas ay lumitaw ang isang lungsod sa harap. Sa pagtingin sa ibaba mula sa langit, ito ay mas katulad ng isang sira-sira na bayan kaysa sa isang lungsod. Daan-daang mga gusaling gawa sa kahoy na may mga sirang tile at labi ng mga dingding. Sa isang sulyap, makikita mong daan-daang tao ang nasa loob, karamihan sa kanila ay mga monghe sa ibaba ng duotian. Nakasuot ng punit-punit, bawat isa sa kanila ay mukhang mapait at kinasusuklaman, at gumagawa ng ilang magaspang na gawain doon. Sa kahoy na beam sa tarangkahan ng lungsod, may isang plate na inuugoy ng hangin at tila babagsak anumang oras, the City of Innocence. Mariing kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at kinusot ang kanyang mga mata, oo. Hindi ako napunta sa maling lugar, tama ba? Sa imahinasyon ni Ye Fan, ang lungsod ng kawalang kasalanan, kahit na hindi ito marilag, ay kailangang maging isang misteryoso, madilim na lugar. Kakilakilabot na lungsod. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga nananakot sa mga magsasaka, at mayroong hindi mabilang na mga magsasaka sa banal na kaharian. Kaya lang hindi ko nakita dito ang kalahati ng Holy Land, at parang abandonadong bayan. Nang makitang walang pader ng lungsod sa paligid, at ubiling ginamit ni Ye Fan ang gate ng lungsod bilang pasukan at nahulog. Sa tabi ng tarangkahan ng lungsod, isang malaking monghe na duotian na may ngipin, nakasuot nitong kulay abong may tagpi-tagpi na damit, ay mukhang halos patay, humihikab, at may hawak na panulat sa kanyang kamay. Ito ang lungsod ng kawalang kasalanan. Gustong kumpirmahin ni Ye Fan. Inilibot ni Big Bucktooth ang kanyang mga mata, at direkta mula sa storage bag, itinapon niya ang isang dosenang iba't ibang mga plaque, na may nakasulat na lungsod ng Innocence sa iba't ibang salita. Nabasa mo na ba ito ngayon? Tanong ni Big Bucktooth na may masamang ugali. Hindi rin nagalit si Ye Fan, ngunit ngumiti, wala nang iba, ibang-iba ito sa naisip ko. Ang City of Innocence ay hindi para sa iyo na isipin, ngunit para sa iyo na pumasok o hindi. Tinapik ni Big Bucktooth ang isang booklet sa mesa, kung gusto mong pumasok, magrehistro ka lang, kung hindi ka papasok, lumabas ka. Lumapit si Ye Fan at sinulyapan ito, at nalaman na ito ay isang registration form. Pangalan, bloodline, cultivation base, mahusay sa mga kakaibang kasanayan. Medyo detalyado ito, ungol ni Ye Fan. Pagkatapos po na ng lahat ng ito, kopyahin ang huling talata, at pagkatapos ay pindutin ang madugong handprint, at pagkatapos ay maaari kang makapasok sa lungsod, sabi ni Big Bucktooth. Tiningnan ni Ye Fan ang huling pangungusap. Ipinapangako ko na ang lahat ng impormasyon sa itaas ay totoo. Matapos makapasok sa lungsod ng kawalang kasalanan, ang lahat ay aayusin ng may-ari ng lungsod. Nagtataka si Ye Fan, pagkatapos mong isulat ang liham ng garantiya, maaari mo ba talagang limitahan ang mga taong pumupunta rito? Basta, may dagwang tatak ng kamay. Walang sino man ang sumuway sa pangakong ito. Kapag pumasok ka sa City of Innocence, kailangan mong makinig sa may-ari ng lungsod. Kung wala kang lakas ng loob na pumasok, huwag mong sayangin ang iyong oras dito. Pinag-isipan ito ni Ye Fan at sinabing, ayaw kong ang pirmahan ito. Hindi ka pa ba makakapasok? Kasabay nito, direktang naglakad si Ye Fan papunta sa lungsod. Hindi siya napigilan ng malalaking ngipin, malamig na sumangot, at patuloy na humiga sa kahoy na bangko, humikab. Pagkatapos maglakad ni Ye Fan sa sira-sirang kalye ng lungsod, napansin niyang may mali. Maingat niyang pinagmamasdan ang gawain ng isang karpintero. Pagpuputol ng kahoy, paglalagari ng kahoy, pagtitipon, pagbabalik upang makipag-chat sa aking kapareha, pagkatapos ay pumasok sa bahay at muling nagpuno ng aking sarili ng isang tasa ng tsaa. Nang muli siyang lumabas, inulit ng karpintero ang paghahati at paglalagari ng kahoy. Nagulat si Ye Fan. Matapos maingat na pagmasdan ng maraming monghe sa lungsod, nalaman niyang paulit-ulit nilang ginagawa ang parehong bagay.
Hindi na nagdalawang isip si Yefan, at hinampos ng palad ang isang monghe ng pala sa kalsada. Sa isang iglap, dumaan si Yefan sa katawan ng cultivator. Multo. Natigilan si Yefan, ang buong lungsod ay isang ilusyon. Ngunit, paanong magagawa ito ng ilusyon, nang may paghinga at paglilinang, upang hindi niya masabi ang pagkakaiba ngayon lang? Gaano ito katoto, at napakahusay na ibig sabihin ng paglikha ng gayong hindi kapani-paniwalang lungsod. Kaya, kumusta naman ang malalaking ngipin? Nagmamadaling pumunta si Yefan sa tarangkahan ng lungsod at inabot para hawakan ang malaking ngipin. Ilusyon ka rin. Hindi makapaniwala si Yefan, ang malaking ngipin ito ay talagang isang multo. Pero halatang may normal siyang pakikipag-usap sa kanya. May mga ilusyon na maaaring maging napakatalino. Ngayon alam ko na, ang City of Innocence, hindi ba kasing simple? Sa tingin mo, naiisip mo ba ang kakayahan ng may-ari ng lungsod? Humiga si Big Bucktooth at sinabing, kung wala kang lakas ng loob na pumasok, huwag na. Iniistorbo ko ang tulog ng tiyuhin, lumabas ka. Naunawaan ni Yefan, ang lahat ng ito, itong peking lungsod, itong malaking opisyal ng gate ng lungsod na may ngipin na kayang magsalita, ay ang pagkawala ng may-ari ng lungsod. Ang sinumang magsasaka na makatuklas ng lihim dito ay magkakaroon ng ganap na pag-unawa sa lakas ng Panginoon ng lungsod. Kahit si Yefan ay nalinlang, at ang ibang mga magsasaka ay maaaring walang exception. Ang lungsod na ito ay isang pekeng, dapat itong pirmahan ng kasunduang ito upang makita at makapasok sa tunay na lungsod ng kawalang kasalanan. Kawili-wili. Ngumisi si Yefan, kinuha ang panulat at booklet, at nagsimulang punan. Dumating sila, ang seguridad. Wala naman siyang choice eh. Matapos pindutin ang handprint, nalaman ni Yefan na ang garantisadong text na kinopya niya ay talagang lumipad palabas ng booklet. Ang text talaga ay pumasok agad sa katawan ni Yefan. Natigilan si Yefan, ngunit hinawakan niya ang kanyang sarili at naramdaman iyon, ngunit wala siyang nakitang mali sa kanya. Ano ang sitwasyon? Nagmamadaling tanong ni Yefan. Tiningnan ng Big Bucktooth ang nilalaman na pinunan ni Yefan, at sinabing, wala lang, epektibo lang ang mga termino, isa ka ng taga City of Innocence. Ngunit ano ang sitwasyon ng iyong anak, mayroon kang espiritual na cultivation base. 5. Claude Golden Dragon. Posible bang tumuon sa pagsasanay ng dugo? Magaling siya sa kendo, pero hindi naman masama, halos hindi siya makakain sa syudad. Masyadong tamad si Yefan na magpaliwanag. Ngayon ay makapasok na ako sa tunay na lungsod ng kawalang kasalanan, tama ba? Sabihin mo sa akin kung paano makapasok. Malaki. Itinaas ni Bucktooth ang kanyang ulo at misteryosong ngumiti, anak, tumingin ka sa paligid. Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay tumingin sa paligid, at biglang natulala. Kabanata 2453 ang sikreto sa lungsod. Ang nakapalibot na tanawin ay biglang at ganap na nagbago. Ang matayog na pader ng lungsod, na nakatayo sa 100 metro, ay pumapalibot sa buong lungsod. Sa lungsod, mayroong daan-daang malalaking gusali na gawa sa magic spar, na walang tiyak na hugis. Ito ay tulad ng isang bundok ng mga itim na kristal, kakaiba ang hugis, ngunit nagpapakita ng isang hindi mailarawang kamahalan at momentum. Maraming mga gusali ang nakasuporta pa nga sa isa't isa sa napakagandang anggulo, at ang nakabaligtad na tatsulok na istruktura ay parang nabaligtad ang bundok. Mga tuwid na linya, tamang bahagi lang, magulo, kung tutuusin, nagpapakita ng isang uri ng kagandahan na sumasabay sa daan ng langit at lupa. Si Yefan ay hindi pa nakakita ng ganoong mapanlikhang estilo ng arkitektura. Hindi ito gaanong gusali kundi gawa ng Diyos. Sa madaling salita, hindi naniniwala si Yefan na ang mga tao ay maaaring magkaroon ng ganoong sulat kamay. Ang higit na nakapagtataka kay Yefan ay mayroong isang palasyong gawa sa minahan ng mahiwagang kristal na nakabitin sa kalangitan na daan-daang metro. Ang palasyong ito ay tulad ng maalamat na Demon King's Palace, na may daan-daang makapal na itim na bakal na tanikala na nakakabit sa paligid ng base, na bawat isa ay malalim na nakaugat sa lupa. Parang basta bumitaw ka, lilipad mag-isa ang palasyo. Sinulyapan lang ito ni Yefan, at malamang naintindihan niya, napakaraming minahan ng mahiwagang kristal. Para saan ang mga ito? Ang lungsod na ito ng kawalang kasalanan, kahit na ang lupa ay sementado ng mahiwagang mga mina ng kristal. Kung mayroong krisis sa masamang espiritu, ang pinakaligtas na lugar sa buong baha ay ang kuta na itinayo nitong mahiwagang kristal na minahan. Siguro, hanggang sa susunod na panahon, lilito ang susunod na kabihasnan, eto pa rin ang maganda. May mga gusali, kalye, at mga taong pumapasok sa lungsod. Ang mga may mataas na cultivation base ay nagparamdam kay Yefan na hindi maarok, habang ang mga may mababang cultivation base ay mayroon ding base ng mga plastic na espiritu, at karamihan sa kanila ay nasa langit at ang banal na kaharian. Tila ang bawat monghe ay may kanya-kanyang trabaho dito, panday, parmasyutiko, bricklayer, butcher, bawat isa ay abala. Kung sasabihin na ang tanging pinakamalaking pakiramdam ay ang mga mata at ekspresyon ng mga monghe na ito, karamihan sa kanila ay walang pakialam. Iilan lang ang mga taong nakakakita ng mga ngiti sa karamihan, at higit pa ay parang Walking Dead.
Malamang, ang pananatili sa ganoong lugar sa lahat ng oras, kahit isang monghe na kayang tiisin ang kalungkutan, ay unti-unting mabubulok sa kanyang puso. Sa kabuuan, walang papansinin, Ye Fan, isang bagong dating. Hindi nakita ni Ye Fan ang orihinal na black hole. Nahulaan niya na kung talagang umiiral ito, dapat itong itago sa suspendidong palasyong iyon. Ang City Lord dapat nasa loob. Habang nag-iisip si Ye Fan kung direktang lilipad sa palasyo nang umakyat siya at dumiretso sa Huanglong, isang figure ang lumapit. Matandang ngipin, ang batang ito ay bago dito. Isang magaspang na boses ang tumunog sa tabi ni Ye Fan, at pagkatapos ay isang malaking braso na natatakpan ng kulot na buhok ang sumabit kay Ye Fan sa leeg ng layag. Nakaamoy ng body odor si Ye Fan at sinulyapan ang makapal na kilay na lalaki sa tabi niya. Siya ay higit sa 2 metro ang taas, may kalbo ang ulo at Buddhist beads. Siya ay kasing lakas ng isang baka. Para siyang isang malaking monghe. Binuksan ni Big Bucktooth ang kanyang panulat at sinabing, panahon na humuhubog sa espiritu, eskrimador, gintong dragon na may 5 kuko, monghe na may kapansanan sa pag-iisip, maaari kang magayos. Ang dakilang monghe ay nagsabi ng hindi nasisiyahan, ang karunungan ng matanda ay tumaas, hindi may kapansanan sa pag-iisip. Sayang. Pare-pareho lang yan, bilasan mo. Ikan-away ni Big Bucktooth ang kanyang kamay. Walang kamalay-malay na inabot ni Ye Fan at hinawakan ang malalaking ngipin, at nalaman na sa pagkakataong ito ay isa itong totoong tao. Hindi nakakagulat na ang multo na ito ay maaaring magsalita, ito ay naging isang tunay na tao na naging isang imahe at na-project sa Phantom Array. Mukhang sanay na ang Big Bucktooth sa ganitong uri ng operasyon at hindi pinansin si Ye Fan. Sumulyap si Ye Fan kay Jizang sa tabi niya, ngunit hindi niya makita ang kanyang partikular na edad. Siya na yata ang bahala sa pag-aayos ng trabaho ng mga bagong dating dito. Anak, sumama ka kay Lao na. Sinabunutan ni Jizang ang leeg ni Ye Fan at napakasungit na naglakad patungo sa pader ng lungsod. Dahil sa amoy ng katawan, medyo hindi makayanan si Ye Fan, at muntik na niyang itapon ang monghe na si Jizang. Gayunpaman, upang magtanong tungkol sa impormasyon, naramdaman ni Ye Fan na dapat muna niyang tiisin ito. Guro, mag-isa akong pupunta, ngumiti si Ye Fan at hinawakan ang braso ni Jizang. Okay, marami kang lakas. Ang 5-clawed golden dragon ay may malaking lakas. Mayroon akong ilang mga trabaho na bagay sa iyo. Hinaplos ni Jishang ang kanyang kulot na balbas. Nagtanong si Ye Fan, gaano katagal na ang master? Naririnig mo ang accent bilang isang tao mula sa dakila. Digmaan. Tumawa si Jizang at sinabing, nang dumating ang matandang lalaki sa Honghuang, noong Xuanyuan Dynasty pa iyon, halos 7,000 taon. Ikaw ano ang ginawa ng bata upang pumunta dito? Ang dugo ng 5-clawed golden dragon, kung hindi dahil sa karumaldumal na krimen, dapat subukan ng pamilya Shenlong na protektahan ito, tama ba? Sinabi ni Ye Fan na, na-curious lang ako, gusto ko lang pumunta at tingnan. Ako. Akala ni Jizang ay magugulat, ngunit minisyon lang niya, isa pang tanga na itinapon ang sarili sa lambat. You are courting death like this. I have seen so many times. You really think that the City of Innocence makapasok lang at hindi pwede? Are you kidding me? Mapait na ngumiti si Ye Fan, tila maraming tao ang pumasok at hindi makalabas dahil sa curiosity. Makinig ka, walang pag-asang lumabas, maliban kung ikaw ay maging isa sa 7 makinang na mensahero sa lungsod. Ngunit ang 7 maningning na mensahero ay nangangailangan man lang ng isang banal na kaharian upang lumahok sa pagpili, at kailangan mong tingnan kung mayroong anumang espasyong magagamit. Magsumikap sa hinaharap, huwag isipin ito. Mayroong ilan, hindi, kailangan mong iyuko ang iyong ulo ng masunurin dito sa Chaos Realm. Hindi mo kailangang kumilos ang Panginoon ng lungsod, kahit sinong tagapangasiwa tulad ng isang matanda ay maaaring durugan ka hanggang mamatay, alam mo ba? Medyo naging mabangis ang ekspresyon ni Jizang. Hindi nagalit si Ye Fan, tumanggo ng nakangiti, at nagpatuloy sa pagpapanggap. Nakikita ko, ang Panginoong iyon ay isang monghe, bakit siya pumasok noon? Ahem, mataimtim na sinabi ni Jizang, huwag kang magtanong kung hindi mo dapat itanong. Sinabi ni Ye Fan Fanzin na ang isang monghe ay walang iba kundi ang pagsuway sa kanyang mga tuntunin, pagpatay man o pagnanasa sa kagandahan, ano pa ang magagawa niya? Gayunpaman, ayaw niyang pasiglahin si Jizang, kaya ipinagpatuloy niya ang pag-iiba ng paksa at nagtanong tungkol sa sitwasyon ng iba pang mga inosenteng lungsod. Tila natuwa si Jizang na sabihin iyon dahil walang makakachat sa kanya, malakas ang pakiramdam niya na alam niya ang lahat kay Ye Fan. Tungkol sa Panginoon ng lungsod, sinabi lamang ni Jizang na siya ay isang misteryosong powerhouse. Wala pang nakakita sa totoong mukha ng Panginoon ng lungsod. Sa bawat oras na ito ay lilito, ito ay nasa isang ulap ng itim na ambon, at imposibleng makita ito. Ngunit ang mapapatunayan ay ang lungsod na ito ay itinayo ng may-ari ng lungsod, at ang may-ari ng lungsod ay hindi nagbago, isa lamang. Sinasabing minsan ay may mga powerhouse sa itaas ng ika-7 antas ng Chaos sa lungsod na sinubukang hamanin ang Panginoon ng lungsod, ngunit natalo pa rin. Maraming tao na pumupunta sa City of Innocence ay mga tinek, nananakot, at marami ang tumatangging sumunod. Sa makatuwid, ang mga master na pinatay ng Panginoon ng lungsod ay kasing dami ng isang balahibo sa isang baka.
Sa pangkalahatan, ang mga matatandang tao na nasa lungsod ng higit sa 1,000 taon ay nakasaksi ng hindi mabilang na mga banal na kaharian, at kahit na ilang mga kaguluhan na kaharian, na lahat ay napawi. Hindi ka makakatakas sa lungsod ng kawalang kasalanan pagkatapos mong pirmahan ang kasunduang iyon. Maliban kung ang iyong paglilinang ay mas mataas kaysa sa Panginoon ng lungsod, hindi mo magagawang basagin ang ipinagbabawal na sumpa. Sa madaling salita, walang makakatakas sa labas ng mga pader ng lungsod. Daang talampakan, walang duda na ang biglaang kamatayan ng walang pagbubukod. Si Jizang ay parehong natatakot at humahanga. Kabanata 2454 na katahimikan. Tumanggo si Yefan, tila ang lakas ng Panginoon ng lungsod ay higit na nakakatakot kaysa sa alamat sa labas ng mundo. Ngunit ang mga alingawngaw ng ganitong uri ng bagay ay tulad ng sinasabi ng iba, kaya kung ano ang Azumo Sword Saint ay sumabog. Ang reputasyon ni Ren Tianquo ay nalampasan ang reputasyon ng Panginoon ng lungsod, ngunit ito ay hype lamang noong panahong iyon. Hindi lumabas ang may-ari ng lungsod. Kapag sa huli, mga tagalabas ang nagsabi, at syempre ang mga tagalabas ay hindi kapanipaniwala. Makatitiyak na ngayon si Yefan na ang may-ari ng lungsod ay nasa itaas man lang sa ikapitong antas ng kaguluhan, dahil ang ilang mga master ng kaguluhan sa lungsod ay ang pinakadirektang ebidensya. Nga pala, bakit hindi naglakas loob ang Seven Lights Messenger mula sa City of Innocence na sabihin ang mga sikreto sa lungsod? Hindi masabi. O ayaw mong sabihin? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Jizang, kung ang mga sugo ng Seven Luminaries ay na-recruit mula sa labas, hindi nila alam ang mga sikreto sa lungsod. Ngunit kung ang mga sugo ng Seven Luminaries sa lungsod, ito ay dahil sa silence technique ng may-ari ng lungsod. Kung ikaw, walang sapat na paglilinang, hindi mo masasabi ang mga sikretong iyon. Pilit na inilalabas ang lihim, maaaring patayin sila ng Panginoon ng lungsod mula sa malayo. Sa totoo lang, walang nakakaalam ng ganitong uri ng spell maliban sa Panginoon ng lungsod, at hindi pa ito narinig ng matanda. Sa makatuwid, maraming mga eksperto sa lungsod ang nag-iisip na ang Panginoon ng lungsod ay hindi umiiral sa eroplanong ito. Namilog ang mga mata ni Yefan, nahulaan na rin niya ito. Lalo na nang makita niya ang mahiwagang estilo ng arkitektura ng lungsod ng Innocence, lalo niyang naramdaman na napakahiwaga ng pinagmulan ng may-ari ng lungsod. Kahit na hindi ito mula sa mas mataas na eroplano, marahil ito ay mula sa ibang mga sibilisasyon. Guro, nandito ba ang Moon Messenger na si Liu Qinghao? Tanong ni Yefan. Kilala mo ang Moon Messenger? Napatingin si Jishang. Oo, matandang kakilala ito, gusto ko siyang makausap, sabi ni Yefan. Reminiscing the old days. You are the Seven Luminaries Messenger of the City of Innocence, do you mean to see it when you see it? Bagaman maaaring hindi masyadong mataas ang kanilang paglilinang, lahat sila ay nasasakupan ng may-ari ng lungsod at may espesyal na katayuan. Kung hindi ito para sa negosyo, o sa Zuanshan Temple, bihira siyang magpakita sa lungsod. Narito ang isang grupo ng mga lalaki na pinutol ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Nang makilala nila ang Seven Luminaries Messenger, sinubukan nilang lahat na humingi ng impormasyon mula sa labas ng mundo. Nakakainis din sila, bakit gusto nilang sumama at maglakad-lakad. Umiling si Jizang at bumantong hininga. Ito ay talagang isang kamangha-manghang bagay na makalabas sa negosyo. Hindi nakakagulat na sinabi ni Liu Qinghao sa simula na, kung ikukumpara, gusto pa rin niya ang posisyon ng Seven Lights Messenger. Kung ikukumpara sa grupo ng mga taong nakakulong at hindi makagalaw, maswerte nga siya. Tumingin si Yefan sa Zuanshan Temple na nakabitin sa hangin, hindi ba ako makakapunta doon? Iyon. Na lumabag sa Zuanshan Temple nang walang pahintulot ng Panginoon ng lungsod ay papatayin ng walang awa, mataimtim na sinabi ni Jizang. Ngunit anong mga sikreto ang naroon? Ito ba ay isang primordial black hole? Pansamantalang sabi ni Yefan. Ang mga mata ni Monk Jizang ay nagpakita ng pagtataka, ikaw. Alam mo ba ang orihinal na black hole? Paano ito posible, walang bagong dating na nakakaalam nito? Sinabi ba sa iyo ni Old Tooth? Imposible, parang patay na ang matandang anak niya, naiinip siyang magsalita pa. Tama na. Nagulat si Yefan, totoo ang sinabi ni Nadelia at Teng Jiuxiao. Kamakailan ko lang din narinig ang tungkol dito, akala ko isa lang itong alamat, at gusto kong pumunta sa City of Innocence para makita ito, kaya na-curious ako. Nakangiting tanong ni Yefan, bukas dito ang orihinal na black hole. Kaya mo yan, alam mo yan, sabi ni Jizang, sa City of Innocence, bukod pa sa pag-alis sa Seven Lights Envoy, ang ibang paraan para umalis ay ang pumasok sa orihinal na black hole. Kung may gustong pumasok sa primordial black hole, hahayaan ng City Lord. Aalis sila, at hinding-hindi sila titigilan. Pero mabuti. Hehe, ang pagpasok sa Chaos Realm sa ibaba ng ikapitong antas ay karaniwang isang hatol ng kamatayan. Walang gaanong tao sa itaas ng ikapitong antas ng kaguluhan sa lungsod mula noong sinaunang panahon, at mas kaunti pa ang nang-ahas na pumasok. Naghihinala ang mga mata ni Yefan. Ang Zuanshan Hall ay isang primitive black hole. Dahil gusto ng may-ari ng lungsod na may pumasok, bakit niya itatago ang primitive black hole dito? Bumuo din ng isang lungsod ng kawalang kasalanan at itago ang mga lihim ng black hole.
Paano natin malalaman ito? Tila ang dahilan kung bakit maaaring maghang ang Xuanchen Temple ay dahil sa kapangyarihan ng orihinal na black hole, sabi ni Jizang. Yeah. Ang isip ni Fan ay tumatakbo, at palagi niyang nararamdaman na ang mga bagay ay hindi magiging ganoon ka-simple. Pag-usapan natin ang ilang bagay, magtrabaho tayo. Ikaw Fan. Itinaas niya ang kanyang ulo, at lumitaw ang isang construction site sa kanyang harapan, kung saan higit sa 100 magsasaka ng humuhubog sa espiritu at walang kamatayang kaharian ang gumiling sa mahiwagang minahan ng kristal. Ang may-ari ng lungsod ay may utos na tapusin ang buong lungsod ng kawalang kasalanan. Yung city wall natin, we have to hug the inner side, hindi maliit yung project. Noong huling beses na nawala sa serbisyo ang Magic Crystal Mine, nagalit ang may-ari ng lungsod. Sa kabutihang palad, ang mga Magic Crystal Mine ay patuloy na dumarating kamakailan, at maaaring magsimulang muli ang konstruksyon. Itinuro ni Jizang ang isang tumpok ng magaspang na mahiwagang kristal na mineral na bato sa kanyang harapan, hindi ba't isa kang eskremedor, at isang gintong dragon na may 5 kuko, na nagpuputol ng mahiwagang mga kristal. Akin, ilipat ito sa pader ng lungsod, at ibigay ito sa tagapatong ng ledrilyo sa itaas. Ito ang pinakamadaling trabaho, ginagawa mo ito ng maayos, at gagantimpalaan ka ng matanda ng Smoke Rodan. Ano iyon? Tanong ni Yefan. Tumawa si Jizang at sinabing, kung mananatili ka sa lungsod ng mahabang panahon, magkakasakit ka. Mapapaginhawa ka niyan Luodan at mapawi ang iyong pagkabagot. Mahirap na pera sa lungsod. Gayunpaman, tila may problema sa kahoy na mensahero, kaya naputol ang supply ng mga gamot. Kamakailan, ang parmasya ay may mas kaunting yan Luodan. Mukhang hindi nagmamadali ang may-ari ng lungsod na lutisin ang problemang ito, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Biglang napagtanto ni Yefan na ang emosyon ay ganoong bagay. Marahil para sa mga monghe sa lungsod na ito, maaari silang magtrabaho sa buong orasan, magtanim, at kumonsumo ng maraming material na panggamot bawat taon. Kasama ang messenger ng lupa na si Go Chen, ang mga supply mula sa ilang ay para madagdagan din ang mga pangangailangan ng lungsod. Inasikaso talaga ito ng Panginoon ng lungsod, ngunit ginulo siya ng kanyang Diyos ng espada. Hindi napigilan ni Yefan ang paghimas sa kanyang baba. Kung alam ng may-ari ng lungsod na siya ay pumasok, direkta ba niyang sasalakayin ang pumatay? Anong ginagawa mo, bata? Bakit hindi ka magmadali sa trabaho? Sinipa ni Jizang si Yefan sa likod. Hindi gumalaw si Yefan, at tumingin sa likod. Ang iyong katawan ay sapat na matigas, Jizang stared, ano ang iyong tinitingnan? Kung titingnan mo muli, ikaw ay isa ring kaharian na hugis espiritu. Ang 5-clawed golden dragon ay wala ring silbi. Ang sinasabi sa iyo ng matandang lalaki na kung nagsusumikap ka, ang lahat ay madaling sabihin. Kung mabibigo ka, kumpletuhin ang gawain dito sa oras, malugod kang tinatanggap ng matanda. This is the city of innocence, except for the envoys of the 7 lights, you can't touch anyone, you can kill anyone. Kung ikaw, huwag kang magseryoso, bilang supervisor, may karapatan ng matanda na patayin ka, alam mo ba? Pagkasabi niyan, seryosong sinulyapan ni Jizang ang iba pang mga kuli na naruroon, narinig mo ba ito ng malinaw? Makinig kang mabuti. Guro ng mga may kapansanan sa pag-iisip. Tulungan ang mga idiot. Naisip ito ni Yefan, at dumiretso sa Xuanchen Temple. Bagamat may lakas siya ng loob, para maging ligtas, tinanong pa rin niya ang mga kulis dito kung may iba pa silang impormasyon. Anyway, kakapasok lang, hindi nagmamadali. Kung tutusin, may grupo pa naman siya ng mga manliligaw na naghihintay sa kanyang pagbabalik, kaya hindi siya masyadong magpakatanga. Kaya naglakad siya papunta sa construction site ng walang sabi-sabi, kinuha ang mga tool na espesyal na ginamit sa pagputol ng Magic Crystal Mine, at nagsimulang magtrabaho. Pareho lang yan. Sinulyapan ito ni Jizang at sinabing, babalik si Old na para sa inspection mamaya, binibigyan mo ako ng magandang trabaho. Sa sandaling umalis si Jizang, nagsimulang lumapit si Yefan sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa immortal na kaharian sa tabi niya, na tila hindi sinasadya. Kuya, gaano ka nakatagal dito? Tanong ni Yefan. Ibinaba ng Chang Shengjing ang kanyang ulo at malamig na sinabi, kung ayaw mong mamatay, magtrabaho ka lang. Hindi nakaimik si Yefan, at sinubukang makipag-usap sa ilan pang tao, ngunit hindi siya pinansin ng lahat. Malinaw, na naninirahan sa lungsod ng kawalang kasalanan, ang grupong ito ng mababang antas ng mga masisipag na manggagawa ay hindi nang ahas na magpakalma. Anak, ano ang gusto mong malaman, bakit hindi ka pumunta at tanungin si Ben Gang? Isang mislan, maalikabok na boses ng babae ang nagmula sa likod ni Yefan. Chapter 2455 Hindi na ako makapagbihis. Nakaramdam ng goosebumps si Yefan sa buong katawan niya, at nang lingunin niya, nakita niyang isa itong kalahating gulang na MILF na nakabihis. Purple lip gloss, bright red off-the-shoulder skirt, puno ng gold hairpins, nakasuot ng jade pendants at jade bracelet. Nang makita ng isang grupo ng mga Prail ang babaeng ito, lahat sila ay nagsikap, at walang sinuman sa kanila ang nang-ahas na tumangala. Pamilya ni Shenlang. Nalaman ni Yefan na ang babaeng ito ay miyembro pala ng pamilyang Shenlang.
Anak, si Bengang at ikaw ay aking sariling mga tao, halika rito, kung mayroon kang anumang mga katanungan, pumunta sa silid ni Bengang at sabihin. Inabot ng babae at hinawakan ang mukha ni Yefan. Mabilis na umatras si Yefan, ito. Call me Princess Jing'an, sabay kindat ng babae. Nang inag si Yefan, at pinilit na ngumiti, so isa itong prinsesa. Siyempre, peke ito. Si Bengang ang prinsesa sa family tree ng Xuanyuan Dynasty. Kung tutusin, libu-libong taon na ang lumipas, at hindi mo pa ito narinig. Normal lang. Hinaplos ni Prinsesa Jing'an ang kanyang buhok. Pilit na ngumiti si Yefan, wala akong masabi, magpapatuloy lang ako. Siya ay may 1,000 milya ng pandinig na tunugo sa kanyang mga tainga. Bagamat hindi niya alam kung gagana ito pagkatapos makapasok sa City of Innocence, hindi siya naglakas loob na hayaan ang mga babae na hindi ito maintindihan. Nang makita si Yefan na lumilingon sa likod, sinabi ni Jing'an na may kalahating ngiti, ang sekreto ng primordial black hole. Hindi ka ba curious? Sumimangot si Yefan at nagtanong, ano ang alam mo? Hindi kumibo si Jing'an at tumalikod na. Lumakad siya palayo, pinaikot ang kanyang baywang ng 3 hakbang sa isang pagkakataon at naglakad patungo sa isang silid na hindi kalayuan. Saglit na nag-alinlangan si Yefan, iniisip na hindi niya mabitawan ang mga pahiwatig, kaya naglakad siya palapit. Gayunpaman, ang Jing'an na ito ay may lakas ng langit, at hindi ito maaaring maglaro ng anumang mga trick. Pagdating ko sa pinakamalapit na itim na gusali, automatic na ang pinto, pataas-baba, mahigpit na kapit. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay nakita kong napakasimple din ng mga kagamitan sa loob, at ang pinakakapansin-pansin ay isang malaking kama lamang. Boy, pumasok ka pa, buti na lang, hindi ka nakakainin ng palasyong ito, nagpakita ng kaakit-akit ng ngiti si Prinsesa Jing'an. Nagtanong si Yefan, anong sikreto ang alam mo tungkol sa primordial black hole? Kung gusto mong malaman, hayaan mo muna akong maging masaya. Sabi ni Prinsesa Jing'an, at biglang sumugod kay Yefan, binuka ang kanyang bibig para halikan si Yefan, umakyat. Siyempre, hindi siya hinayaan ni Yefan na hawakan siya, kaya iniwasan niya ito ng isang pag-iwas. Mabahong bata, anong ibig mong sabihin? Pumasok ka at magkunwaring seryoso. Tumaas ang kilay ni Prinsesa Jing'an. Napabuntong hininga si Yefan, kung hawak mo ito ng matagal, makakahanap ka ng iba, ngunit hindi ako interesado sa iyo. He figured it out, kalokohan talaga ang babaeng ito, niloko lang siya nito para pumasok, it's absurd. Tumitig si Prinsesa Jing'an, napakaganda ni Bengang, wala ka pa ring pakialam. Hindi ako naniniwala, nakatakas ka sa palad ko. Pagkatapos sabihin iyon, sinimulang haborin ni Prinsesa Jing'an ang kanyang mahabang damit. Ang bahay bumukas ang pinto sa oras na ito, at isang malaking monghe ang pumasok dito, si Jizang iyon. Beach. Nagnanakaw ka na naman ng tao sa likod mo. Lumingon si Jing'an, medyo nahihiya ang mukha, siyang. Xianggong, hindi ka ba pumasok sa trabaho, bakit ka bumalik? Alam ni Old na nasa tuwing darating siya kung malambot ang balat mo at malambot na karne, gusto mo itong subukan. Sa pagkakataong ito ay nagkataong mula ito sa pamilya Shenlang, multo lang ang mapipigilan mo. Sa sobrang galit ni Jizang ay hinaipan niya ang kanyang balbas at tumitig. Siyanggang. Sabik ni Jing'an na umakyat at yakapin si Jizang. Umalis ka na, Jizang. Itinulak si Prinsesa Jing'an sa lupa at pinagalitan, kwentahin mo, ilang beses mo nang nahuli si Lao na sa nakalipas na 7,000 taon. Nakasuot ka na ng daan-daang berdeng sombrero sa Lao na, hindi ka pa ba nasisiyahan? Tumayo si Jing'an mula sa lupa, at sa sandaling ito ay nagmura rin siya sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, kung hindi mo ninakaw si Bengang, isang monghe ng bulaklak, na hinatulan ng maharlikang pamilya, at tumakas patungo sa nasirang lugar na ito, nang sa gayon ay namuhay kami sa isang miserableng buhay. Libu-libong taon na itong tiniis ni Bengang, pero para lang makahanap ng ilang kabataan at malalakas na tao para magsaya, ano ka bang mabangis? Sinabi sa iyo ni Bengang na ang matandang patayan sa timog ng lungsod ay nagustuhan ko sa loob ng daan-daang taon, at mas mabangis ka, ako, ang matandang babae, ay mag-aasawang muli. Ikaw. Kinagat ng mga ngipin ni Jizang ang kanyang mga ngipin, sa loob ng libu-libong taon, hindi dahil sa ikinalulungkot kita na inispoil ka ng matanda at sinamba ka, at nakatulong din ang iyong buhay sa iyo. Ngayon, bakit hindi ka pa nasisiyahan? Si Bengang ay isang prinsesa, kung hindi dahil sa iyo, dito ako magtatrabaho. Ang komedya ng isang kakaibang mag-asawa. Hindi nakakagulat na dumating ang monghe na ito upang samilong dito, at inagaw pa ang prinsesa ng Xuanyuan royal family. Nang makitang nagtatalo ang dalawa, tahimik na binalak ni Yefan na lumabas. Kailangan niyang magmadali, tumingin sa paligid, at pagkatapos ay pumunta sa Xuanchen Temple. Tumigil ka. Inikot ni Jizang ang kanyang ulo, iniunat ang isang makapal na braso na parang halijing bakal, at pinigilan si Yefan. Mabahong bata, hinawakan mo ang asawa ni Lao na, at gusto mo pang umalis ng ganito. Hindi nakaimik si Yefan, Master, una sa lahat, hindi ko ito ginalaw, at pangalawa, problema ito ng asawa mo. Shut up! Sinundan mo ang kwartong ito, hindi ka ba malibog?
Ang asawa mo ang nagsabing alam niya ang sikreto ng primordial black hole. Paliwanag ni Yefan. Nag-aapoy si Jizang sa galit, kaya handa siyang makinig, at sinampal ng palad si Yefan, huwag kang makipagtalo. Kung ito ay isang normal na laban ng duo Tian, tinatayang papatayin siya ng palad na ito. Malinaw na naisip ni Prinsesa Jinggan na iyon ang mangyayari, at sumigaw sa gulat, huwag mo akong patayin. Gayunpaman, sa susunod na sandali, madaling hinawakan ni Yefan ang palso ni Jizang gamit ang kanyang kamay. Namula si Jizang at hindi ito mapindot. Ouch! Napakalakas ko, gusto ko. Kinuha ni Prinsesa Jing'an ang isang silk scarf at ngumisi. Lalong nagalit si Jizang sa pagkakataong ito, mabahong batang lalaki, umaasa sa lakas ng 5 kuko na gintong dragon. Papatayin ka ng matandang ito, at maliligtas ka sa mahirap na trabaho. Kainin mo ang matanda at gumawa ng malaking palad ng diamante ng Buddha. Duo Tian genuine condensed, Jizang imagined a golden palm print on his left hand and slapped Yefan's forehead. Walang kahirap-hirap na kinaladkad ni Yefan si Jizang pababa, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang sentro ng grabidad. Matapos itagilid ang kanyang katawan, isang hampas ng tuhod ang tumama sa tiyan ni Jizang, na itinulak ang kanyang matipunong katawan sa kisame ng ilang metro ang taas. Bumubula si Jishang sa bibig at nanginginig sa sakit. Sa gulat na ekspresyon ni Princess Jing'an, lumabas si Yefan. Ngunit hindi nagtagal ay nagngangalit si Jizang at tumakbo palabas mula sa loob, at sinuntok niya ang 2 pang palad mula sa likuran. Boy! Nililigawan si kamatayan. Ang isang grupo ng mga masisipag na manggagawa ay tumangala sa sandaling ito, nakita lamang ang 2 diamante palm print na lumilipad sa kalangitan, sinusubukang durugan si Yefan. Gayunpaman, hindi umiwas si Yefan, iwinagayway niya ang kanyang braso pabalik, at direktang ginamit ang kanyang fleshly body para durugan ang 2 hibla ng heaven-destroying true essence. Paano ito posible? Hindi maintindihan ni Jizang at ng kanyang asawa. Ang isang grupo ng mga masisipag na manggagawa na hindi pinansin si Yefan ay tumigil din sa kanilang trabaho, na may mga ekspresyon ng pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang labanan dito ay halatang nakakuha ng maraming atensyon mula sa nakapalibot na lugar, at ilang mga monghe mula sa Duo Tian at sa Holy Realm ang dumating upang bigyang pansin dito. Silang lahat ay mga Panginoon, at hindi nila kailangan ng sinumang lumapit, at ang kanilang kamalayan ay maaaring magwalas dito. Sa ilang sandali, si Yefan ang naging focus ng buong lungsod. Sigh. Bumantong hininga si Yefan, gusto niyang magtanong sa mababang paraan, ngunit naabala siya ng mga matandang babae ni Jinggan. Ngayon, hindi ko na kayang magpanggap na baboy. Itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin sa Mar-Engel at misteryosong Zuanchen Temple, na may gintong apoy sa kanyang mga mata. Kabanata 2456 na Long Time No See. Triple Disintegration. Ang layunin ng dobleng espada ay nagkawatak-watek. Extreme Sword Intent. Dahil walang paraan para itago ito, maipapakita lamang ni Yefan ang buong sinseridad upang harapin ang mga kalaban na susunod niyang makakaharap. Nang lumitaw ang itim na higanteng espada sa kamay ni Yefan, sa sandaling kumalat ang pamimilit ng walang kapantay na layunin ng espada, biglang nagbago ang mga ekspresyon ng mga monghe sa buong City of Innocence. Emperor level sword intent. Sa sobrang takot ni Monk Jizang ay nanlambot ang kanyang mga binti, at napabulalas siya. Nagtago si Prinsesa Jing'an sa likod ng kanyang asawa, binugbog siya hanggang sa mamatay, at nagtanong na may maputlang mukha, nababaliw ka na ba? Paano magiging mapilit ang plastic na espiritu, at paano niya malalaman na ang layunin ng espada ay antas ng emperador? Hindi pinansin ni Yefan ang mga nagtatakang tingin na ito at direktang tumalon, na nagbabalak na lumipad hanggang sa Zuanchen Hall. Ngunit sa sandaling ito ay nasa himpapawid, isang napakataas na konsentrasyon ng mga particle ng elemento ng metal ang lumitaw sa harap nito. Parang isang metal na pader ng daan-daang flat ang biglang huminto sa harap ni Yefan. Kasabay nito, isang malaking bilang ng mga malaulan na patak ng metal ang lumitaw sa metal na dingding, na bumabagsak patungo kay Yefan, na nagiging hindi mabilang na mga arrow na metal. Matapos mapansin ni Yefan ang kapangyarihan ng metal na enerhiyang ito, sumimangot siya at hindi ng ahas na itulak ng husto. Makakatawag ka lang ng 10,000 lumilipad na espada, gawin itong mga natitiklap na espada at kalasag, at harangan ang mga ito sa harap mo. Dong dong dong. Tumama ang metal na lumilipad na arrow sa sword shield na puno ng sword intent at dragon flames, na gumawa ng matalim na tunog. Ang matigas na espada at kalasag ni Yefan ay may posibilidad na hindi mapigilan. Chaos Metal Magic. Nagulat si Yefan, ang pambihirang mahika na ito ay nalinang sa napakataas na antas. Sa lungsod na ito ng kainosentehan, talagang may mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Dapat ikaw ang Diyos ng espada na naging limelight kamakailan, ang layunin ng espada sa antas ng emperador, at walang magiging pangalawang tao. Isang matangkad na lalaking salamangkero na may malalakas na kalamnan, puting buhok, itim na vest, at ilang metal chain na nakabalot sa kanyang katawan, ay nakabiti na sa likod ni Yefan sa ilang sandali. Ang metal magic kanina lang ay ang sulat kamay niya. Lumingon si Yefan at hindi makita ang tiyak na lalim ng salamangkero,
ngunit dapat itong nasa pagitan ng ikatlo at ikapitong antas ng kaguluhan. Hinahanap ko ang may-ari ng lungsod, wala itong kinalaman sa iyo. Joke. Kahit sino ka pa, ang pagpasok sa Zuanchen Temple ay kamag-anak ko. Ang isa pang malakas na pressure mula sa Chaos Realm ay nagmula sa harapan. Isang matibay, mahabang buhok na lalaki na may hawak na espadang may ulo ng multo, nakasuot ng matingkad na pulang damit, na may mukha na kasing pangit ng masamang multo sa kanyang espada, ang kanyang mga mata ay napakabangis. Ako ay inutusan na panatilihin ang kaayusan sa lungsod, ang paglabag sa Zuanchen Palace ay isang bawal. Ang may-ari ng lungsod ang may kasalanan, hindi ba't lahat tayo ay kailangang parusahan? Kumunot ang noo ni Ye Fan, nalaman din niya sa oras na ito na maraming tao sa lungsod ang pumupunta rito. May mga mata na kinakabahan at hindi nasisiyahan. Dahil lamang sila ay nasa Chaos Realm, ang karamihan sa mga monghe sa ibaba ng Chaos, ay hindi nang ahas na magsalita. Malinaw, ang lahat ay takot na galitin ang Panginoon ng lungsod, na naging sanhi ng pag-activate ng Panginoon ng lungsod ng isang spell para sirain ang kanilang mga kaluluwa. Napabuntong hininga si Ye Fan. Ang kanyang layunin ay upang mahanap ang orihinal na black hole at makahanap ng isang paraan upang malutas ang krisis ng buong baha. Sa kaibahan, maaari lamang niyang piliin ang mas malaking larawan. At saka, si Ye Fan mismo ang pumirma sa kasunduan, gusto ba talaga niyang maging alipin sa lungsod? Hindi niya kaya. Iyan ay maaari lamang ipagpaumanhin para sa lahat. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga braso, at isang gintong likidong espada ang nagngangalit. Ang pinakamahusay ay parang tubig. Agad na tinakpan ng gintong lawa ang buong kalangitan sa itaas ng City of Innocence. Sa gitna ng mga tandang, ang figure ni Ye Fan ay hindi pumasok sa gintong lawa, at direktang nilagpasan ang metal na pader mula sa ibang anggulo. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mahabang buhok na eskrimidor na nakasuot ng pula ay tumalsik ng husto, at ang espadang may ulo ng multo ay tumaas ng husto kasabay ng hangin, at sa isang iglap, isang itim na kulay abong espada na mahigit 10 metro ang haba ay lumawak mula sa 2 metro. Sa sandaling mahawakan nito ang likidong sword intent ni Ye Fan, ang sword intent ay talagang nawala ng lakas at mahinang bumagsak. Nakita ni Ye Fan ang anino ng espada na paparating, kaya kailangan niyang umatras. Ang baybayin ng lupain. Ayaw ni Ye Fan na mag-aksaya ng oras sa mga taong ito. Sa isang pag-iisip, higit sa 100 clone ng liquid sword intent ang umatake sa mage at sa swordsman. Sinamantala ang sandaling kinaladkad ang dalawa, ikinalat ni Ye Fan ang mga pakpak ng kaliskis ng dragon sa likod niya. Sa isang kisap mata ng mga pakpak ng espada, si Ye Fan ay aakyat na sana nang makita niya ang isa pang figure na lumilitaw mula sa itaas. Nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng mahabang sayan na damit, nakaban ang buhok, maganda ang mukha at isang pares ng mata na kasing lamig ng yelo, may hawak na brush na walang tinta, malamig na nakatingin sa kanya. Ginalaw ng babae ang kanyang palso sa isang iglap, at ang panulat, na walang tinta, ay nagsulat ng isang salitang, Nagi, sa walang laman. Sa sandaling nawala ang salita, naramdaman lamang ni Ye Fan ang isang mahiwagang puwersa, na pinipilit ang hangin sa paligid na maging napakabigat na hindi na ito makagalaw. Siraw ang kanyang 12 pakpak na may kaliskis na dragon na mga pakpak ng espada, at talagang mahirap mag-vibrate. Si Ye Fan ay nagyelo sa hangin, at ang kanyang paglipad ay nahadlangan. Sa sandaling siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, inilapat niya ang lahat ng kanyang lakas, at inihampas ang itim na higanting espada patungo sa babaeng nasa kanyang kamay. Ito ay dapat na isang sword-like tulad ng isang kulog, ngunit pagkatapos na ito ay iwagayway, dahan-dahan itong bumagsak patungo sa babae tulad ng isang slow-motion replay. Pagkatapos ng babae sa Qingyi casual na tumalikod upang umiwas, nagsulat siya ng isang patak na salita. Biglang lumubog ang katawan ni Ye Fan, parang meteorite, bumagsak ng sobrang bilis. Boom! Ang mahiwagang kristal na ore brick sa lupa ay nabasag, at isang malalim na hukay ang lumitaw. Habang natamaan si Ye Fan, gumuho din ang Shangshan Roushui sa langit. Kung hindi dahil sa walang katulad na malakas na katawan ni Ye Fan, siya ay nasa isang estado ng triple disintegration. Natigilan si Ye Fan, nakahiga sa malalim na hukay, malakas ang tibok ng kanyang puso. Matagal-tagal na rin mula noong nakatikim siya ng, ang ganitong uri ng, hindi matalo. Mabahong bata, sa tingin mo ay talagang walang talo kapag may tumawag sa iyo na sword god sa labas. Wala kang tao sa mundo. Sa lungsod ng kawalang kasalanan. Ganito ka, hindi sapat ang 10 para patayin ni Lao Su. Ang eskrimidor na nakasuot ng pula ay nahulog sa gilid ng hukay, ngumisi, at tinuro si Ye Fan gamit ang isang kutsilyo, laslasin kita ng kutsilyo ngayon. Mabagal. Go! Figure ay nahulog mula sa langit sa oras na ito at nagmamadaling pumunta sa pinangyarihan. Ang sugo ng buwan. Sumimangot ang puting buhok na salamangkero at sinabing, ano ang utos ng Panginoon ng lungsod? Ang taong dumating ay si Liu Qinghao, sinulyapan niya si Ye Fan sa hukay, at same time na bamantong hininga, sumasang-ayon ang Panginoon ng lungsod, hayaan mo akong hikayatin ako. Ngayon, itataas muna ng ilang mga gwardya ang kanilang mga kamay.
Dahil ito ay buhay ng Panginoon ng lungsod, pagkatapos ay iligtas muna ang kanyang buhay. Hinawakan ng eskrimador ang espadang may ulo ng multo sa kanyang balikat. Ang babae sa Qingyi na sumulat ng sulat sa tabi niya ay walang pakialam at hindi nagpakita ni Katie Ting. Sa oras na ito, tumalon si Liu Qinghao mula sa malalim na hukay at lumapit kay Ye Fan, kalahating squat at kinagat ang kanyang mga ngipin, sumisigaw sa mahinang boses, ano ang gusto mong gawin? Halika sa lungsod ng kawalang kasalanan. Hindi pa sapat, o pagod ka na ba sa paglalaro sa magandang mundo sa labas? May pamilya ka at babae, nandito ka ba para maghanap ng guilt? Ibinigay din sa iyo ang mahiwagang minahan ng kristal na hiniling mo, hindi ba dapat pangalagaan mong mabuti ang mga halimaw sa labas? Nagpahiwatig na ako sa iyo noong nakaraan, hindi ito magandang lugar, wala kang sense of comprehension. Kabanata 2457. Ngumisi si Ye Fan at sinabing, Magic Crystal Mine. Inalis daw ito ng mga tao mula sa City of Innocence. Ano? Mukhang naguguluhan si Liu Qinghao, paano ninakawan ng City of Innocence ang Magic Crystal Mine ng Odin Empire? Wala tayong sapat, bakit kailangan nating gawin ito? Talagang inaasahan ito ni Ye Fan sa kanyang puso, oo naman, hindi ikaw iyon. Ninakawan. Siyempre, ako ang mananagot sa koneksyon ng Magic Crystal Mine. Simula nang nangako ako sa iyo, paano ko nasira ang tiwala ko sa iyo? Matigas na sabi ni Liu Qinghao. Kung gayon ay naiintindihan ko, sabi ni Ye Fan, bumangon mula sa hukay at inaalis ang alikabok. Hindi makapaniwalang sinabi ni Liu Qinghao, napadpad ka ba sa City of Innocence dahil lang sa insidenteng ito? Kulang ka ba sa pinagmulan? Umiling si Ye Fan, hindi naman, may gagawin ako at gustong pumunta. Hinahanap ang may-ari ng lungsod, ngunit para makita din kung ano ang hitsura ng orihinal na black hole. Natigilan si Liu Qinghao, mukhang hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang eskrimador na nakapula sa tabi niya ay ngumisi at sinabing, hindi ako nahihiya, sa tingin mo ba ang City of Innocence ay iyong bakuran, maaari kang pumunta kaagad kapag sinabi mo ito, at umalis kaagad kapag sinabi mo ito, at hayaan kang tumambay. Parang itong batang ito, hindi ko pa alam ang sitwasyon ko ngayon. Ang matipunong puting buhok na salamangkero ay ikinulong ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay nandidiri. Huminga ng malalim si Liu Qinghao at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Ye Fan, anak, kung hindi dahil sa Panginoon ng lungsod na nakakita na mayroon kang talento at potensyal, at gustong iligtas ang iyong buhay at maglingkod sa lungsod, ngayon ka lang nasa panganib, alam mo ba? Biglang sinabi ni Ye Fan, bumaba ka, ikaw ang tagal-obi ng Panginoon ng lungsod. Ako. Kinagat ni Liu Qinghao ang kanyang mga ngipin sa galit, at ulong, mabahong bata, mayroon ka bang paningin? Ngayon mo lang nakita, dito. Wala kang anumang mga pakinabang kumpara sa labas ng mundo. Kapag ikaw ang aming 7 Luminaries Messenger, ikaw ang sagisag ng lakas ng City of Innocence. Kami ay responsable lamang sa pagkolekta ng mga mapagkukunan para sa lungsod. To put it bluntly, it's just running errands. Mayroong lahat ng uri ng mga baliw sa prehistoric world na natipon dito, at mayroong lahat ng uri ng masasamang espiritu. At kabilang sa kanila, ang makapagpapayuko sa mga masasama mula sa lahat ng antas ng pamumuhay at masunuri na magtrabaho sa lungsod ay ang tagapagtanggol ng quartet. Iniunat ni Liu Qinghao ang kanyang kamay at itinuro si Ye Fan, maaaring hindi mo alam kung sino ang mga taong ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ang Southern Guard, ang Ghost Sword Emperor Quixen. Ito ay Chaos Realm 3,000 taon na ang nakalilipas. Gamit ang sariling lakas, ang pamilya Kui at ang pamilyang Tusu ay nakikipagkompetensya para sa mundo. Kung hindi na malaya ni Emperor Mingyuan ang lamig ng araw, baka hindi na maupo ang kanyang bansa. Kung ang pamilya Kui ay hindi pinatay ni Emperor Mingyuan at ng iba pang marangal na pamilya, hindi siya pupunta sa lungsod na ito ng kawalang kasalanan. Ang piraso ng kasaysayan na ito ay hindi maganda para sa imahe ng pamilyang Su, kaya ang mga aklat ay karaniwang tinatanggal. At ang isang ito, ang tagapagtanggol ng kanluran, ang haring bakal na si Ai Luoman, ang mahika ng metal ay naunawaan na ang masining na paglilihi, na umabot sa tugatog. 8,000 taon na ang nakalilipas, ang Supreme Mage ng Odin Empire, ang emperador ng dalawang emperador na sina Arthur 7 at 8. Ang matandang ito ay pumasok upang hamunin ang Panginoon ng lungsod, at siya ay hindi na magagapi sa labas. Kung tungkol sa hilagang bantay na ito, si Tia Shulanteng, hindi siya mula sa Great Desolate Continent. Sa halip, ito ay naglakbay ng libu-libong milya, sa kabila ng sinaunang dagat, at mula sa iba pang mga kontinente. Alam mo ba kung gaano kalayo ang pinakamalapit na kontinente sa prehistoric continent sa mundong ito? Hindi ko alam, dahil karaniwang lahat ng sumusubok na tumawid ay patay sa gitna nito. Ngunit narito siyang buhay. Ang kanyang panulat sa bundok at ilog, kasama ang kanyang mga kasanayan sa pagsusulat, ay hindi alam kung gaano karaming mga masters ng Holy Realm at Chaos Realm ang naisulat hanggang sa mamatay. Ngayon mo lang din napagtanto, itong pakiramdam na hindi makalaban, masarap ba sa pakiramdam? Napakurap-kurap si Ye Fan, hindi bahid ng takot, ngunit medyo nasa sabik, talaga o hindi, napakalakas. Kung gayon dapat ay maseryoso ako ngayon.
Ikaw. Natahimik si Liu Qinghao at hinaplos ang kanyang noo, gusto mo talagang ligawan si kamatayan. Sabihin ko sa iyo, bata ka pa, at marami ka pang dapat gawin. Huwag mong paglaruan ang apoy dahil lang sa nararamdaman mong agrabyado ngayon, alam mo ba? Ye Fan with a relieved smile, he said, Senior Liu, hindi ako naaagrabyado, pero matagal na akong hindi nakakatagpo ng ganoong inaasahang kalaban, kaya medyo nasasabik ako. Oh, by the way, wala pa bang tagapagtanggol si Dongfang? Bakit tatlo lang ang nandito? Pagdating sa tagapagtanggol ng silangan, medyo kakaiba ang ekspresyon ni Liu Qinghao. Ngunit ang tatlong gwardya sa gilid ay medyo hindi na makayanan. Moon Messenger, ang batang ito ay walang balak na maging masunurin. Mukhang hindi na kailangan ng Panginoon ng lungsod na buhayin siya, sabi ni Quixon na may kasamang masamang ngiti. Nang inag si Liu Qinghao at seryosong hinikayat, Ye Fan. Iisa lang ang paraan para makaalis dito. Kapag malakas ka na, pumunta sa orihinal na black hole. Napirmahan mo na ngayon ang kasunduan sa Panginoon ng lungsod, at ang spell ay namarkahan sa iyong kaluluwa. Diyos, kung susuwayin mo ang Panginoon ng lungsod, mamamatay ka. Huwag labagin ang mga alituntunin ng City of Innocence dito, kahit na may 10% kang pagkakataong manalo, hindi kita kukumbinsihin. Makinig ka lang sa aking panghihikayat. Napailing si Ye Fan. Umiling, salamat Senior Liu sa iyong kabaitan, ngunit alam ko kung ano talaga ang gusto ko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tumalon si Ye Fan at bumagsak sa lupa, nakaharap sina Shu Lanteng, Ai Luoman at Quixon na tatlong gwardya. Sa oras na ito, ang kalye ay puno na ng mga powerhouse mula sa City of Innocence na dumating upang manood. Ang pinaka-advanced na mga tao ay nagsimula sa Holy Realm, at mayroon ding ilang Chaos Realm. Ang karaniwang Duotian Cultivator ay walang pagkakataon na tumayo ng napakalapit. Daan-daang mga mata at kamalayan ng lahat ay nagbibigay pansin sa mga pagbabago dito. Napakatagal na, walang masyadong walang alam sa papuri, at tatlong gwardya ang sabay na binaril. Nakakalungkot na ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay isang bangkay ngayon. Ang batang ito ay may butas sa kanyang ulo, bakit siya laban sa may-ari ng lungsod kung siya ay napakahusay? Si Rao ay nanunood ng lahat, ngunit walang sino man ang talagang nag-iisip na si Ye Fan ay maaaring lumikha ng mga himala. Dahil ang lungsod ng kawalang kasalanan ay hindi kailanman nagkaroon ng mga himala. Pinalo ni Liu Qinghao ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga paa at galit na hinampas ang kanyang ulo, bakit hindi ka makinig sa panghihikayat? Biglang bumagsak ang field sa kakaibang katahimikan, tulad ng isang madilim na sandali bago ang isang bagyo. Zuanchen Temple, kailangan kong umakyat, kayong tatlo, sabay na umakyat. Sa mga mata ni Ye Fan, muling nagliliyab si Jinyan, at ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa dati. Hindi siya mayabang, ngunit wala siyang paraan at basta na lang lumalabas. Ang mga babae sa labas ay naghihintay sa kanya, ang mga kapatid ay naghihintay sa kanya. Ang pinakamahalaga ay hinding-hindi niya kukonsintihin ang makulong sa ganitong syudad at matapakan ng may-ari ng lungsod. Si Shu Lanteng ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, at humawak siya ng panulat sa hangin, na parang may balak siyang kumilos. Ngunit agad siyang pinigilan ni Quixon, huwag kang gagalaw, ito ang Nancheng, teritoryo ni Laozi, dapat ko siyang patayin. Kumunot ang noo ni Shu Lanteng at tumingin kay Ai Luoman, ngunit hindi umimik. Ang mahabang kutsilyo sa kamay ni Quixon ay umikot gamit ang isang malinis na kutsilyo, at isang masamang layunin ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Dahil sa kapangyarihan ng Law of Chaos na pinagkadalubhasaan niya, ang buong Nancheng District ay tila naging underworld. Ho! Naramdaman ni Ye Fan na medyo mahirap at mahina ang kanyang paghinga. 3 beses akong nag-disintegrate, at naramdaman ko talaga na nanghina ang katawan ko. Kabanata 2458 Ghost Sword Emperor. Hindi lang si Ye Fan, ngunit maraming cultivator na naapektuhan ang nahihirapan ding huminga sa oras na ito, at mabilis na umatras ng ilang daang metro. Mabahong bata, hindi ba masama ang pakiramdam mo? Ngumisi si Quixon, bago siya matapos magsalita, gumalaw na ng husto ang kanyang figure sa harap ni Ye Fan. Punta ka sa impyerno. Ibinaba ang kutsilyo, at ang kutsilyong may ulo ng multo ay parang libu-libong di makatarungang kaluluwang umuungal at nagpupumiglas. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, itinaas ang itim na higanteng espada gamit ang kanyang backhand, at hinampas. Biglang kinuha. Binasag ng isang paa ni Ye Fan ang minahan ng magic crystal at nahulog sa lupa. Sword God Overlord. Emperor Dragon Sword Sovereign. Isang multo ng katawan ng Sword God ang sumibol ng malakas mula sa katawan ni Ye Fan. Kasabay nito, isang Dragon Soul Phantom ang bumangon mula sa langit. Sa isang iglap, ang katawan ng Sword God at ang Dragon Soul ay lumiit muli sa katawan ni Ye Fan. Sa katawan ni Ye Fan, ang bawat daluyan ng dugo ay tila umaagos ng gintong likido, at ang balat ay tila nababalutan ng isang layer ng ginto. Galit na umungol si Ye Fan, bumangon siya sa lupa, humakbang pasulong, binasag ang lupa, at galit na itinulak ang espadang may ulo ng multo. Hindi napigilan ni Quixon na lumipad ng patiwarik. May bakas ng pagkagulat sa kanyang mga mata, halatang hindi niya inaasahan na tataas pa ang lakas ni Ye Fan.
Ha, hindi komportable? Nakangiting tanong ni Yefan. Sa katunayan, noong binaril si Yefan ngayon, naisip na niya ang dahilan kung bakit siya dahado. Ito ay hindi na ang kanyang lakas ay masyadong malayo sa mga taong ito. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan sa pakikipaglaban, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa oras na ito ay dapat nasa pagitan ng ikatlo at ikapitong antas ng kaguluhan. Dapat mayroong higit sa 3 layer, at 7 layer ay tinatayang nag-aatubili. Siyempre, kung isa sa alang-alang ang mga pakinabang ng antas ng emperador, mahirap para kay Yefan na kalkulahin ang tiyak na lakas. At ang 3 taong ito, maliban kay Shu Lanteng, natatakot ako na sina Quixen at Ai Luoman ay wala sa ikapitong antas. Siya ang nagmamay-ari ng Emperor-level sword intent, kaya hindi siya masyadong mahuhuli sa kanila. Sa makatuwid, ang tanging paliwanag na nakita ni Yefan ay mali ang kanyang mga taktika. Nakapatay na ako ng napakaraming mga banal na kaharian noon, at naisip ko na ang kaharian ng kaguluhan ay maaari ding durugan at mapatay ng layunin ng espada sa antas ng emperador, ngunit ito ay masyadong kinuha para sa ipinagkaloob. Ang estado ng kaguluhan ay may batas ng kaguluhan, iyon ay, mayroon itong sariling masining na paglilihi, at ito ay isang mas mataas na batas na masining na konsepto kaysa sa pangkalahatang masining na paglilihi. Ang antas ng emperador ay talagang may kasamang uri ng batas sa antas ng emperador, ang ganap na tuntunin sa larangan. Ang batas ng kaguluhan ay isang mahina at limitadong batas. Ang antas ng emperador ay maaari lamang mabawi ng mga pakinabang ng antas ng emperador at ganap na paglilinang. Ang batas ng chaos, bagamat hindi napakahirap pakitunguhan, ay mas malakas kaysa sa pangkalahatang kalagayan. Ang kanyang napakahusay na kabutihan ay parang tubig, at ito ay isang grupong umaatake sa layunin ng espada. Kahit na pinamunuan niya ang lupain ng lupain, pinapataas lamang nito ang pagkakaiba-iba at kakayahang umangkop ng pag-atake, at hindi nagpapabuti sa mahahalagang bisa ng labanan. Sa makatuwid, malinaw na medyo labis ang pag-atake sa 3 Chaos Master na ito kasama ng isang grupo. Kung paanong mahirap patayin ang Holy Land gamit ang Burning Heaven Dragon King Spear, mahirap ding patayin ang Chaos Realm sa baybayin ng lupain. Ngunit, kung gagamitin mo ang Sword Intent na lumaban ng mag-isa, maaaring mag-iba ang epekto. Pagkalapag ni Quixen, tumayo siya, hindi sigurado ang mukha. Ang kanyang 3,000-year-old na magulong cultivation base ay natural na hindi gaanong nakakatakot, nakakaramdam lang siya ng inis, tutal, tinukso siya ng kanyang mga kalaban sa kanyang sariling teritoryo. Anak, matagumpay mong napag-alitan ako. Pumitik si Quixen, at ang mahabang kutsilyo ay bumagsak sa lupa, na naglabas ng isang madilim na bituin at bumagsak sa lupa. Ghost Heart Sword Intent, 10,000 Bones Cry. Sa isang iglap, nagkalat ang mga bituin, at lumitaw sa lupa ang 12 malamulto na mga pool ng layunin ng espada. Hindi mabilang na mga kahindek-hindek na multo ang umungol, lumipad mula rito, at nagtipon patungo kay Yefan. Sa tuwing may lilito na grupo ng mga multo, partikular na malakas ang layunin ng espada sa paligid. Hindi maganda. Ang Sword Intent ng Ghost Sword Emperor ay winawasak ang enerhiya ni Yang, at patuloy nitong pinapanghina ang mga tao. Bilasan mo at umatras. Isang grupo ng mga monghe na naka-atres na ng ilang daang metro ang nagsimulang umatras muli. Inalis ni Yefan ang itim na higanteng espada sa isang iglap, 12 lumilipad na espada ang pumaligid sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang lumipat sa mga lumilipad na espada na parang kidlat para patayin si Quixen. Sa sandaling magsimula ang Senador Luo Sword Dance, pinatay ni Yefan ang lahat ng Sword Spirit Ghost na lumilipad sa hindi kapani-pani walang bilis. Patayin! Kaya mo bang tapusin ito? Masamang ngumisi si Quixen, na sinundan ng isa pang 2 galaw, 1 Bone Crying Soul Saber Intent. Sa lupa at sa himpapawid, 12 ng mga madilim na pool ng tubig na naglabas ng mga multo ang lumitaw. Ang patuloy na umuusbong na layunin ng espada ay nagparamdam kay Yefan, na nasa estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign, na ang kanyang paghinga ay nagsisimula ng mahihirapan. Pagkatapos mag-isip sandali ni Yefan, tumalon siya sa langit. Ang sinaunang dragon ay nahuhulog sa langit. Ang kaluluwa ng dragon ay lumipad sa hangin, ang kulay abong kalangitan ay namutla, at pagkatapos ay bigla itong bumagsak sa lupa kasama si Yefan. Ang magulong kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon ay puno ng isang baliw na 5-clawed golden dragon spiritual shockwave. Siyempre, hindi inaasahan ni Yefan na masisira niya ang magulong batas ng Sword Intent sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang Dragon Soul tricks. Gayunpaman, ang trick na ito ay tila may kahinaan. Ibig sabihin, ang lakas ng pag-iisip upang kontrolin ang mga multo na ito. Ang espiritual na kapangyarihan na nakapaloob sa Sword Intent Ghost ay direktang nawasak ng Dragon Soul, at kaagad na nagkaroon lamang ng ilang Sword Intent Ghosts, na lumulutang sa hangin, na hindi nakagawa ng deterrent effect. Halatang hindi inaasahan ni Quixen na ganito ang mangyayari. Ang iyong layunin sa espada ay makapangyarihan, ngunit ang iyong espiritual na kapangyarihan ay maaaring hindi kasing lakas ng sa akin. Habang nagsasalita si Yefan, hindi huminto ang kanyang mga kamay at paa, at mabilis siyang umabant at lumapit sa Quixen. Keng 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 keng. Gitling. Mabilis na iniwagayway ni Yefan ang kanyang 2 espada, galit na pinipigilan gamit ang sinaunang swordsmanship,
Nang makitang si Quixen ay binugbog at patuloy na umaatres, nagpupumilit na makayanan, ang isang grupo ng mga monghe mula sa City of Innocence sa di kalayuan ay natulala. Ano bang nangyayari? Ang mayabang na Naduroj kanina pa, paano siya magkukusa? Bakit parang hindi siya nanghihina? Maaaring mas mataas ang kanyang cultivation kaysa sa Ghost Sword Emperor. Para manalo sa huli, si Yefan ay ganap na nakatutok sa oras na ito, na pinindot ng hakbang-hakbang. Nakita na niya na ang lakas ng Quixen na ito ay nakasalalay sa katotohanan na ang kanyang sword intent ay maaaring mahina ng walang pinipili. Maging ito ay sa mga tao o sa enerhiya, ito ay maaaring hamina. Ngunit ang pagpapahina ay nangangailangan din ng isang proseso, at mayroong isang limitasyon, na direktang nauugnay sa kanyang paglilinang. Ang kanyang sariling kabutihan ay tulad ng tubig, at maaari siyang agad na manghina at makalusot dahil ang kalidad ay hindi sapat. Ngunit ang estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign ay nangangahulugan na ang lahat ng mga layunin ng espada ay sa kanya lamang nakatuon. Ang antas ng solidification ng Wushuang Sword Intent at ng Dragon Soul ay lampas sa imahinasyon, na natural na lubos na nagpapabagal sa pagpapahina ng bilis. Si Yefan ay hindi gustong gumugol ng mas maraming oras sa kanya. Habang tumatagal, mas maraming puwang para sa mahinang kakayahan ng taong ito. Patuloy na gumagamit ng galit na bilis, lakas at kasanayan upang talunin si Quixen hanggang sa punto ng pagkatalo, biglang pinalitan ni Yefan ang itim na higanteng espada at nilasla si Quixen na lumilipad. Ngayon na. Nang makita ang defensive loophole na inihayag ni Quixen sa hangin, lumingon si Yefan, at ang itim na higanteng espada ay nagpalabo ng nakakasilaw na gintong kinang. Dawn. Morning Glory. Isang espada ang itinuloy, na parabang ang gininto ang umaga na kumikinang sa langit ay lumalabas, at ang malaking pamaypay ay malapit ng takpan si Quixen. Hindi maganda. Nanlaki ang mga mata ni Quixen, syempre ramdam niya kung gaano chaotic ang outbreak na ito. Si Rao ay nasa kanyang magulong kaharian, na may hindi wastong depensa, siya ay malubhang mapipinsala kung hindi siya mamamatay. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, isang metal na elemento ang agad na natipon sa katawan ni Quixen, at isang metal sphere ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sumimangot si Yefan, at sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya na si Haring Bakal na si Ai Luoman ay lumitaw na sa isang bubong. Siya yung biglang sumingit para harangin si Quixen. Kabanata 2459 ang Haring Bakal. Nakikialam pa rin. Si Yefan ay hindi nagulat o nagalit, walang ganap na patas sa larangan ng digmaan. Hindi lang hindi nagalit si Yefan, ngunit may bahid ng saya sa kanyang puso. Dahil, ang pagbaril ni Ai Luoman ay nangangahulugang isang lungsod ng kawalang kasalanan, hindi isang lungsod ng kawalang awa. Boom! Karamihan sa metal na bola ay natupok, ngunit ang Quixen sa loob ay nakatakas ng ligtas. Nilingan niya si Ai Luoman, galit ang mukha nito, at sumigaw, mabahong matandang lalaki. Gusto kong maging abala ka. Sumimangot si Ai Luoman, ang matandang ito ay nagtatrabaho lamang para sa Panginoon ng lungsod, ano ang nangyayari sa iyo? Huwag kang makialam. Ang batang ito ay aalagaan ng upuang ito. Nagalit si Quixen, at sa isang hakbang, nahulog siya gamit ang isa pang kutsilyo. Ghost Heart Saber Intent, kailaliman. Ang lupa ay biglang nabasag sa isang mahabang kanyan, ang enerhiya ng multo ay napuno ang hangin, napakalalim, isang malakas na mahinang layunin ng sable, bumulwak mula sa ilalim ng lambak. Hindi mabilang na mga kuko ng multo ang nagunat ng 12 ng metro at humawak kay Yefan. Si Yefan ay tumalon, ang ganitong uri ng panlilinlang upang makitungo sa kanya ay isang hanggal na gawain, kaya't maaari lamang niyang harapin ang mga mababa ang cultivation at mabagal na pagtugon. Gayunpaman, ang Quixen na ito ay halatang hindi nang ahas na labanan siya sa malapitang labanan, at medyo nahiya sa kanyang sinaunang espada, kaya't naglakas loob lamang siyang bitawan ang layunin ng espada mula sa malayo. Dahil wala kang lakas ng loob na lumapit, ibig sabihin ay naging long-range living target ka na. Sa malayo, biglang naisip ni Yefan ang isang trick. Nagtapon siya ng 3 pinakamataas na kalidad na espiritual na sandata, at ang 3 lumilipad na espada ay nakaharap sa iba't ibang direksyon, na bumubuo ng isang tatsulok, na nakapalibot kay Quixen. 6 na kislap ng malamig na liwanag. Sa ilalim ng paghihimok ng Sword Mastery at Sword Intent, ang 3 lumilipad na espada ay pabalik-balik mula sa 3 anggulo sa bilis ng isang laser sa hangin. Biglang parang may 6 na gintong beam na dumaan sa katawan ni Quixen ng sabay. Paft! Gatlang M. Nagluwa si Quixen ng ambon ng dugo at nahulog mula sa hangin. Dahil sa napakabilis na swordsmanship at sword intent na ito, natigilan ang mga monghe mula sa City of Innocence sa eksena. Wala nang oras si Ai Luoman na ilabas ang metal magic sa pagkakataong ito, at napabuntong hininga na lang. Ang 6 na kislap ng malamig na liwanag ni Yefan ay nagmula sa pagsunog ng butil at paghahatid ng Yanmie Embers, at ang pagtugi sa bilis ng liwanag at layunin ng espada. Gamit ang mga katangian ng mga particle, ang pagsasanib ng swordsmanship at sword intent ay mas perpekto, at ang bilis ay natural na tumataas. Sayang naman at 3 lumilipad na espada lang ang nagagamit niya sa ganitong bilis, at mababawasan ang bilis pagkatapos ng isa pa. Masasabing prototype lang ito ng advanced swordsmanship.
Ang layunin ni Ye Fan ay gawing may particle conduction speed ang swordsmanship. Bilang resulta, libu-libong lumilipad na mga espada ang maaaring lumipad sa halos bilis ng liwanag sa hinaharap. Isipin mo na lang kung ikaw mismo ang nagpatawag ng libu-libong light-speed flying sword, kahit na hindi mo kailangan ng sword intent, ang impact force lang ang sumire sa mundo. Natalo ang Ghostblade Emperor. Isang grupo ng mga monghe ang bumulalas, na labis na lumampas sa kanilang inaasahan. Nang makitang si Quixen ay malubhang nasugatan at kalahating patay, umiling si Ai Luoman. Tumingin muli kay Ye Fan, ang matandang salamangkero ay nagsabi, ang lakas mo, maaari kang maging tagapagtanggol ng Nancheng. Ngumiti si Ye Fan, bakit hindi mo rin ako hayaang gawin ito? Sinabi ni Ai Luoman, hindi mo ako matatalo, Escrimador, ni ang kalaban ng matandang ito. Sumimangot si Ye Fan, ngunit hindi na siya nag-abalang magsabi pa. Sa isang pag-iisip, muli siyang nagpakilos ng 3 lumilipad na espada. 6 na kislap ng malamig na liwanag. Kasunod ng parehong pamamaraan, ginamit ni Ye Fan ang parehong layunin ng espada kay Ai Luoman. Hanggat ang bilis ay sapat na mabilis, kahit na siya ay may metal na magic katawan, hindi siya makakatakas. Gayunpaman, nakita ko na ang 3 lumilipad na espada ay mahigpit na pinigilan ng isang puwersa sa sandaling lumipad sila sa kalahati, hindi makagalaw. Magnetic field. Biglang may naintindihan si Ye Fan, ang metal magic ng lalaking ito ay mayroon ng batas ng kaguluhan upang kontrolin ang magnetic field. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang sabihin na ang mga Escrimador at Escrimador ay hindi niya kalaban, dahil ang metal na ginamit sa paggawa ng mga espada, kahit na ito ay sandata, ay maaapektuhan ng metal magnetic field. Ang iyong espada, ibalik mo ito sa iyo. Ang mga mata ni Ai Luoman ay kumislap ng puting gintong liwanag, at ang 3 lumilipad na espada ay tinurok ng kapangyarihan ng magnetic field, direkta tulad ng magnetic ejection, sumasabog patungo kay Ye Fan. Zizi, ang lumilipad na espada ay mayroon ding malakas na electromagnetic force dito. Sinubukan ni Ye Fan na kontrolin ang mga lumilipad na espada gamit ang kanyang swordsmanship, ngunit ang 3 lumilipad na espada ay patuloy na tumatawag. Ang magnetic field ay nakagambala sa mental control ni Ye Fan kay Feijian. Kahit gaano karaming lumilipad na espada ang ipatawag mo, magiging alipin ka lang ng matandang ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Ai Luoman, sa mga mata ng matandang ito, ang iyong talino at kasanayan sa pakikipaglaban sa espada ay hindi hihigit sa mga kamao ng bulaklak at berda ng mga binti. Kinagat ni Ye Fan ang kanyang mga ngipin, at tumigil lang sa paggamit ng espada. Lumipad siya sa langit gamit ang isang paa, ang layunin ng espada at ang apoy ng dragon ay nagtagal, at ang mga pakpak ng dragon ay bumilis. Red Gold Dragon King Spear. Higit sa 100 ng Dragon King Spears ang sunod-sunod na hinagis ni Ye Fan, na hamarang sa gumagalaw na posisyon ni Ai Luoman. Malamig na Iron Fortress. Si Ai Luoman ay nanatiling hindi gumagalaw, at isang malamig na metal na pader ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang naglalagablab na sibat ng Dragon King ay nabasag sa malamig na harang na bakal, nag-iwan lamang ng ilang itim na marka bago nawala ng walang bakas. Dragon Fist, apoy sa langit. Sinuntok ni Ye Fan ang malamig na bakal sa sandaling ito, at ang layunin ng espada at ang apoy ng dragon ay nagtulak sa patong-patong, sa wakas ay nabasag ang malamig na kuta na bakal. Ngunit si Ai Luoman, na matagal nang naghihintay sa kanya, ay biglang nagpahid ng isang higanteng kamay na bakal sa kanyang braso. Ang kamao ay 3 o 4 na beses na mas malaki kaysa sa buong pagkatao ni Ye Fan. Giant Iron Fist. Si Rao ay si Ye Fan ay may layunin ng espada at nagninangas ang dragon sa buong katawan niya, at siya ay nasa estado pa rin ng isang Diyos ng espada. Itong bakal na kamaong ito ay pakiramdam niya ay malapit na siyang malaglag. Bang! Sa isang malutong na pagsabog, ang katawan ni Ye Fan ay gumuhit ng isang tuwid na linya at bumagsak sa lupa. Nahulog na naman sa hukay. May marka ng tao sa higanteng kamaong bakal. Malinaw, nasira din ito ng sword intent ni Ye Fan, at maraming elemento ng metal ang nawasak, ngunit sapat pa rin ito. Hindi tumigil doon si Ai Luoman, ang isa ay tumalon pababa, at ang isa naman ay sumigaw at nag-transform sa mga bakal na paa ng Optimus Prime. Ang paa ng higanti. Isang malaking metal na paa na kasing laki ng isang bahay ang tumapak sa malalim na hukay na nahulog sa Ye Fan. Boom! Ang sumabog na magic crystal ore at mga bato ay parang isang meteorite bombardment. Maraming monghe ang hindi napigil ang manginig at pumikit. Tapos na. Hindi ito dapat year-okon sa laman. Mabahong bata. Namumula ang mga mata ni Liu Qinghao, ngunit wala siyang magagawa. Ngunit sa sandaling ito, sumimangot si Ai Luoman, oh. Nakita ko na ang bakal na paa, na kasing laki ng burol, at hindi ko alam kung ilang tonelada, ay nanginginig doon. Umuungol. Tanging tunog ng mga batong gumugulong pababa ang maririnig, at ang mga bakal na paa ay dahan-daang itinulak pataas mula sa lupa. Inalis ng mga magsasaka ang kanilang kamalayan, at nang tingnan nila ito mula sa malayo, lahat sila ay mukhang kahanga-hanga, hindi ka panipaniwala. Ngayon lang, ipinatong ni Ye Fan ang kanyang mga kamay sa kanyang paa at naglupusay sa hukay. Inilabas niya ang kanyang puwersa at hindi naapakan. Og!
Ang mga binti at kamay ni Yefan ay parang mga diamante, at ang kanyang mga daluyan ng dugo ay parang mga bar na bakal. Ang dugo ng dragon ay tumagos sa kanyang katawan, tulad ng isang dugong tao, dahan-daang itinaas ang higanteng bakal na mga paa. Tulad ng isang maliit na langgam, itinaas nito ang paa ng isang tao. Ang gayong malakas na visual impact ay nagpang-inig sa lahat ng mga monghe. Ito ang sandata ng dugo ng dragon. Napagtanto ni Ailuoma na ito ay ang panlilinlang sa 9 transformations of the dragon na maaaring mabawi ang maraming pisikal na pinsala, at ito ay may malaking papel. Si Rao ay maraming cultivator na hinamak si Yefan noon, at sa sandaling ito, tila kumukulo ang dugo. Okay, hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw. Kaagad, maraming monghe ang naghiyawan at sumigaw. Sword God. Good job. Haha, kakayanin nito. God. Dragon Blood Armor ay karapat-dapat. Ngunit mas marami ang mga eksperto sa Holy Realm at Chaos Realm, ngunit mas komplikado ang kanilang mga mata. Alam nila na ang Dragon Blood Armor ay mahalaga, ngunit ang mas nakakatakot ay ang physical fitness ni Yefan ay kayang tiisin ang ganoong high-pressure damage. Ito ang pinaka-hindi kapani-paniwalang nararamdaman nila. Pervert physical strength. Lumubog ang mukha ni Ailuoman, at muli niyang pinaandar ang magic, at mabilis na nagtipon ang mga elemento ng metal. Sa isang iglap, ang higanteng metal na mga paa na kasing laki ng isang bahay ay bumukol na lamang sa laki ng 2 bahay. Ang lahat ng ito ay nabuo ng pinakamabibigat na elemento ng metal, at naglalabas din ito ng electromagnetic field, at ang agos ay patuloy na lumalabas sa apoy na ahas. Nakuryente si Yefan, bumukas ang kanyang balat, at tumalsik ang dugo. Isang grupo ng mga magsasaka ang nakaramdam ng panginginig sa kanilang buong katawan, pakiramdam na kung sila ay makuryent, ang kanilang mga buto ay sesebog. Ngunit si Yefan ay nahihirapan pa rin, sinusubukang iangat ang metal na bundok na ito. Nagsimulang damyugo ang mga mata ni Yefan, at naramdaman niya na anumang oras ay sesebog na ang mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan. Kabanata 2460 Metal Purgatorio. Ngunit hindi sumuko si Yefan, dahil ang gusto lang niya ay isang puwang. Biglaan. Ang itim na higanteng espada at isang malaking bilang ng iba pang mga higanteng espada ay lumitaw sa tabi ni Yefan. Keng! Keng Keng! Malaking bilang ng mga higanteng espada ang naging mga haligi, tinutulungan si Yefan na bahagya na hawakan ang higanteng paa. Bagamat mapipigilan ng komplikadong swordsmanship, maaari itong gawin sa pamamagitan lamang ng paggamit ng espada bilang suporta. Nakakalungkot lang na ang mga dambuhalang espada na ito ay hindi na magtatagal, at hindi magtatagal ay itatapakan na sila sa lupa. Gayunpaman, kahit isang segundo ay sapat na para kay Yefan. Sa mga mata ng mga tagalabas, si Yefan ay malapit ng Year-Okon muli sa oras na ito. Sa kritikal na sandali, si Long Yan, na marahas na nagngangalit, ay tumalsik mula sa malalim na hukay kung saan naroon si Yefan. Matapang na binitawan ng mga kamay ni Yefan. Sa isang iglap, ang mga kalamnan ng magkabilang kamao ay buhol-buhol, at ang lahat ng apoy ng dragon na sumabog ay biglang bumalik sa kanyang mga bisig na parang tubig. Ang mga kamao ni Yefan ay tila may lakas na 10,000, at sa pagitan ng sandaling ito, sabay-sabay silang tumama sa ilalim ng higanteng bakal na paa. Dragon Slaying Technique. Pag-cremation ng dragon. Ang kapangyarihan ng Long Yan ay naging maapoy na pulang pattern ng sunod-sunod, na lumubog sa metal na bundok na ito. Dilat ang mga mata ni Ailuoman, at lihim siyang sumigaw na hindi ito maganda. Boom! Gitling! Nakita ko ang isang sinag ng apoy ng dragon na tumataas sa kalangitan, na sumabog, direktang nilamon si Ailuoman. Ang metal ay nagiging likido, gas, at nawawala sa haligi ng apoy. Hindi bababa sa nakakapasong heatwave ng Fengyan, ang hangin ay nasira, at isang mainit na bagyo ang gamulong sa lungsod. Ang figure ni Ailuoman ay lumipad ng patiwarik, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng amoy ng nakakapaso, at siya ay nakatayong nakayuko sa medyo nahihiya na paraan, humihingal ng husto. Bagamat nalaman niyang mali ang sitwasyon, ang pagsiklab ng Dragon Burning Cremation ay masyadong marahas para mahuli. Bilang karagdagan, siya at ang mga higanteng paa ay konektado sa pamamagitan ng isang malaking bilang ng mga elemento ng metal, at mahirap paghiwalayin ang mga ito kaagad, na humahantong sa matinding pinsala. Si Yefan ay natatakpan ng apoy ng dragon, lumabas sa malaking hukay, at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Ang metal ay hindi lamang maaaring mag-conduct ng kuryente, kundi mag-conduct din ng init. Ito ang bentahe ng mga elemento ng metal, ngunit maaaring ito rin ang pinakamalaking kawalan. Ang lahat ay may dalawang panig. Ano sa palagay mo? Ngumisi si Yefan. Bahagyang insulto ang naramdaman ni Ailuoman, at medyo may dignidad ang kanyang mga mata. Mukhang minaliit ng matandang lalaki ang iyong mga nagawa sa 9 transformations of the dragon, ngunit hindi ka nabibigyan ng matanda ng isa pang pagkakataon. Hindi mo binigyan ng pagkakataon, ako mismo ang kumuha. Bago pa matapos magsalita si Yefan, ginamit na niya ang kanyang dragon wings at mabilis na sumugod. Kahit hindi siya gumamit ng espada, hindi ibig sabihin na hindi niya magagamit ang kanyang sword intent. Hanggat ang kanyang sword intent ay maaaring tumagos sa metal magic ng kalaban, siya ay makakalaban.
Ang tatlong layer na disintegrasyon, sa estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign, ang kakayahan ni Yefan na makabawi ay napakalakas, at ang pinsala ay halos gumaling na ngayon. Pinagsama niya ang Sword Intent at ang Dragon Flame sa isa, at habang nagmamadali, hinagis niya ang pulang gintong Dragon King Spears na magkasunod ang dalawang kamay. Ang sibat ng Dragon King ay umungal sa hangin, at sa lakas ng layunin ng espada, ito ay mas hindi magagapi. Ang reaksyon ni Ai Luoman ay hindi mabagal, ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin, at habang umaatras, siya ay nagdulot ng isang serye ng mga tansong pader at bakal na pader. Bang! Bang! Ang Dragon King Spear ay tumagos sa isang layer ng bakal na pader, ngunit mayroong dalawang layer, tatlong layer sa likod ng naihe. Alam ni Yefan na ito ay hindi sapat, kaya ginamit niya ang kanyang mga kuko ng dragon para mapunit ang kalangitan at direktang pinunit ang mga bakal na pader sa kanyang harapan. Ang mga mata ni Ai Luoman ay kumislap ng platinum light, at ang kanyang mga kamay ay magkadikit. Ang Lightning Iron Thorns Purgatory. Ang mga metal na harang na pinunit ni Yefan ay naging parang mga tinik na tumutubo ng mabangis sa himpapawid, at hindi mabilang na mga metal spike ang pumapalibot kay Yefan sa himpapawid ng walang anumang dead end. Nang makitang malapit na siyang mabutas sa isang salon, itinuro ni Yefan ang isang direksyon at direktang gumamit ng dagandong ng dragon. Ang shockwave ng Longyan Sword Intent ay tumagos sa isang butas, at si Yefan ay nagmamadaling lumabas, iniiwasan ang nakamamatay na bitag na bakal. Ngunit sa sandaling ito, isang electromagnetic wave ang nagmula sa likod ni Yefan. Nakita ko na ang mga higanteng espada na iniwan niya sa lupa ay kinokontrol ni Ai Luoman, na parang isa-isang naging electromagnetic railgun, na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga dambuhalang espada na ito ay ang kanyang pinakamataas na kalidad na espiritual na mga kasangkapan, ngunit ang mga ito ay hindi ganoon kadaling sirain, si Yefan ay nag-aatubili din. Si Yefan ay tumalon sa hangin at sinubukang iwasan ito, ngunit nalaman na lahat ng Phaegian ay sumunod ng malapit sa likuran, at sila ay sumusunod. Nang makitang palapit si Phaegian, nagkaroon ng ideya si Yefan. Hindi lang pala ang matandang ito ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng kidlat. Dragon Blast Star. Isang grupo ng mga thundercloud ang lumundag sa kalangitan, at 12 ng malalaking bola ng kidlat ang bumagsak mula sa larangan ng digmaan upang gumawa ng isang malakas na kulog. Isang napakalaking baluti na nakabitin sa katawan ni Ai Luoman ang lumamon sa lahat ng kidlat. Ngunit ang paglitaw ng kulog at kidlat ay nakagambala rin sa kanyang electromagnetic na control kay Phaegian. Sinamantala ni Yefan ang pagkakataon na ilagay ang mga higanteng espada na ito sa Sword God's Ring, ngunit sa parehong oras, sa gilid ng kanyang mga mata, napagtanto niyang may espada sa malalim na butas ngayon lang. Ang itim na higanteng espada ay talagang ipinasok doon, at hindi ito kontrolado ni Ai Luoman ngayon lang. Siguradong hindi lang nakaligtaan ni Ai Luoman ang espadang ito, masasabi bang? Malakas ang tibok ng puso ni Yefan, at wala siyang pakialam na libu-libong bakal na sibat ang bumaril mula sa kanyang likuran, sumisid, at dumating sa malalim na hukay. Hinugot ang itim na higanteng espada, hinarap ni Yefan ang malakas na ulan ng mga bakal na sibat na bumagsak mula sa langit, at ito ay isang mabangis na laslas. Tulad ng isang itim na ipoypo, ang higanteng espada ay kasing liwanag ng wala sa mga kamay ni Yefan, napakabilis na imposibleng makita ang tilapon ng indayog. Dang. Ang bakal na sibat ay nilaslas ng itim na higanteng espada, na lahat ay nabali, ngunit hindi sinaktan si Yefan ni Katiting. Kumunat ang noo ni Ai Luoman. Mukhang may nakita rin siyang mali sa itim na espada. Ang kanyang metal magic ay tila walang interference effect sa espadang ito. Hindi kaya gawa sa metal ang espadang ito? Paano kaya yun? Anong sangkap ang maaaring napakatigas at madaling matuno, ngunit hindi metal? Hindi talaga alam ni Yefan kung ano ang nangyari sa itim na higanteng espada. Ang espadang ito ay palaging kakaiba. Mula sa unang pagkakataon na ginamit niya ang Infernal Sword Demon, hanggang ngayon, ang kanyang cultivation ay dumami ng daan-daang beses. Gayunpaman, tanging ang itim na higanteng espada na ito, isang sinaunang at malamayan na sandata na mukhang panel ng pinto, ang hindi kailanman naalis. Maaari pa itong makipagkompetensya sa Xuanyuan Sword, nang hindi nawawala kahit kaunti. Ngayon, tila hindi metal ang komposisyon ng espadang ito. Ano ba yan, masyadong tamad si Yefan na mag-isip tungkol dito pansamantala. Sa sandaling ito, may armas si Yefan sa kanyang kamay, at mas komportable siya. Muli niyang ginamit ang kanyang mga pakpak ng dragon upang lumipad sa kalangitan, at pinutol ang isang malaking liwanag ng espada patungo kay Ai Luoman sa hangin. Ang sandata ng higanti. Ang bakal na nakabalot sa katawan ni Ai Luoman ay umunat muli ng ilang beses. Ang malaking kamay ng armor ay nagtaas ng malaking itim na panangga na bakal. Keng. Gitling. Ang sword intent ni Yefan ay nag-iwan ng dent sa black iron shield, ngunit pagkatapos ng lahat, nabigo itong saktan ang katawan ni Ai Luoman. Sa katunayan, para maiwasang madamay ng metal energy conduction tulad ngayon, ang buong suit of armor ni Ai Luoman ay nahiwalay sa kanyang katawan, na parang magnetic levitation. Kahit gaano kalakas ang iyong espada, hindi nito mababasag ang baluti ng matanda. Ang matanda ay hindi na magagapit.
Matapos sabihin iyon ni Ai Luoman, muli siyang nagpatawag ng napakalaking elemento ng metal, at sa kalangitan, nagsimulang bumagsak ang isang metal rainstorm na parang mga butil ng bakal na bola. Ipapaalam sa iyo ng matandang lalaki kung ano ang tunay na metal na purgatorio. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.